Hello mga master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 831 hanggang 840. Kabanata 831 Patunay. Ang mga salita ni Natalia Leocadia ay nasa dulo na ng kanyang dila, ngunit muli niya itong nasasakal. Sa mga mata niya, puno ng gulat. Personal niyang sinubukan ang bulletproof glass cover. Kahit isang mabigat na truck ang bumangga dito ay hindi pa ito nagawang basagin. Matapos itong bilhin, ipinakita niya ang katatagan nito sa mga miyembro ng pamilya sa malaking patio ng Leocadia family. Ito ay lubhang matibay. Pero ngayon, gumamit talaga si Julius Reed ng malamig na sandata para direktang basagin ang bulletproof na takip ng salamin. Pagkatapos ng pangungot siya kanina, ngayon ay nag-iinit ang mukha niya sa sakit. Ngunit ito, paano ito posible? Manager Leocadia, ano ang nangyayari? Ang mga miyembro ng pamilya ng Leocadia, pagkatapos ng maikling sandali ng pagkatulala, ay mabilis na nagtipon sa paligid. Hindi ba ang bagay na ito ay dapat na hindi kapani-paniwalang matibay? 10 milyong US dollars, at maaari itong durugan sa pamamagitan lamang ng kutsilyo. Ang bawat isa ay nagpapahayag ng kanilang pagkagulat, sunod-sunod. Ngunit ang mga taong ito ay hindi pa rin makapaniwala na si Julius Reed ay maaaring maging napakalakas. Personal nilang sinaktan ito at nasaksihan ang katatagan nito. Dapat ay mayroong isang bagay na hindi kapani-paniwalang nangyayari. Habang ang lahat ay nagtataka pa rin. Nakatayo na si Julius Reed sa tabi ng sickbed, marahang kinurot ang pulso ni Old Master Leocadia. Napakagulo ng pulso. Isang ganap na gulo. Si Julius Reed, na nabuhay ng 10,000 taon, ay pag-aaralan ang mga bagay na ito kapag wala na siyang magandang gawin. Hindi siya mamatay, masyado lang siyang lenas. Kaya, magpapalipas siya ng oras. Sa ganoong pulso, maaari niyang tapusin na si Old Master Leocadia ay nalasan. Bukod dito, ang pagkalason ay hindi bababa sa kalahating buwan o higit pa. Brother Davenport, kumusta si Lolo? May kislap na pag-asa ang mga mata ni Sofia Leocadia. Tulad ng hinala ko, ang iyong lolo ay nalasan, at sa katunayan, wala na siyang mahabang oras. Dahan-daang ibinaba ni Julius Reed ang kamay ni Old Master Leocadia. Tumingin kay Sofia Leocadia na may banayad ng ngiti, at sinabing, ngunit may pag-asa pa rin para sa kanya. Kalokohan. Nang marinig ang mga salitang ito, nagulat si Natalia Leocadia. Namumula ang mukha, sinubukan niyang itago ang gulat, malinaw na may kakaibang sakit ang tatay ko, paano siya nalasan? Lahat ng mga doktor na naruroon ay mga nangungunang eksperto mula sa loob at labas ng bansa, sinasabi mo bang hindi sila kasing galing mo? Doktor ka ba? Tama na yan. Maraming doktor ang nagsuri sa kalagayan ng aking ama. Kung lason, bakit walang nakadetect? Sa panahon ngayon, napaka-advance na ng teknolohiyang medikal, tiyak kong nalasan ang tatay ko, na-detect ito. Ito ay walang iba kundi ang pag-uudyok ng gulo at pagliligaw ng mga tao. Sunod-sunod na saway ng mga kapamilya Leocadia, halata sa mga mata nila ang galit. Ang Old Master ang pag-asa ng buong pamilya, at pagkatapos niyang magkasakit, mabilis na nakipag-ugnayan ang Leocadia family members sa lahat ng sikat na doktor. Maging mula sa bahay o sa ibang bansa, hindi sila nagtipid sa gastos at inimbitahan silang lahat. Lahat ng uri ng advanced na kagamitan ay inayos, ngunit hindi pa rin nila matiyak ang eksaktong problema. Sa bandang huli, masasabi na lamang nila na ito ay isang kakaibang sakit o natural na pagtanda. Habang lumalala ang sitwasyon araw-araw, ang mga doktor ay ganap na nalilito. Walang uliran, hindi pa nakikita. Kahit na ang sakit na ito ay umakit ng ilang mga nangungunang eksperto mula sa ibang bansa upang pumunta at gamutin ito ng walang bayad. Kung tutuusin, ang pagdaig o paglunas sa gayong mapanghamong sakit ay tiyak na magdadala ng napakalaking prestihiyo.
Ngunit pagkatapos lamang ng ilang araw, ang mga taong ito ay tumakas sa takot. Ito ay masyadong kakaiba. Walang paraan upang simulan ang paggamot nito. Kung nagsusuri ng dugo o nagsasagawa ng iba't ibang pagsusuri. Walang mahanap ang dahilan. Isang sakit na kasing gulo ng isang bugtong. Hindi malulutas. Ngayong sinasabi ni Julius Reed na nalasan si Old Master Leocadia, para akong nakikipag-usap sa isang nangangarap. Kung ito ay tunay na lason, bakit hindi ito matukoy ng maraming eksperto? Kapag nagsalita ka, magbigay ka ng ebidensya. Kinawean ni Natalia Leocadia ang kanyang kamay, at agad na isinara ng mga bodyguard ng pamilya Leocadia ang pinto sa likuran nila. Ang kapaligiran ay mapang-api. Madali para sa iyo na pumasok sa pintuan ng pamilya Leocadia, ngunit lumingon siya, bumalik sa karamihan, kung maglakas loob kang gumawa ng walang batayan na mga akusasyon, maging handa na harapin ang mga kahihinatnan. Kung talagang nalasan ang Old Master, dapat may kaugnayan ito sa atin. Sinisiraan mo ang pamilya Leocadia. Naghahasik ng alitan. Isang krimen na karapat-dapat sa kamatayan. Ang katawa-tawa ay ang aming munting prinsesa ng pamilya Leocadia ay talagang nakatayo kasama ng gayong mga tao, ipinagkanulo kami. Ang mga pinagkakatiwalaang tagasunod ni Natalia Leocadia ay nagsimulang sipain ang isang tao kapag sila ay down. Lahat sila ay pinuntirya si Sofia Leocadia. Sa hindi gaanong mahalaga na si Julius Reed, nabuhay man siya o namatay ay walang epekto sa pamilya Leocadia. Ngunit kung magagamit nila ang pagkakataong ito upang ibagsak ang munting prinsesa ng pamilya Leocadia, maaaring monopolyo ni Natalia Leocadia ang kapangyarihan. Naghihintay na lamang na mamatay ang matandang guro, mabilis nilang kumpletuhin ang paglilinis. Magsalita ka. Bakit hindi ka nagsasalita ngayon? Ang mga miyembro ng pamilya ng Leocadia ay tumingin kay Julius Reed ng may katiyakan, napakaraming eksperto ang hindi matukoy kung ang ating ama ay nalasan, at malalaman mo sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng kanyang pulso. Gayunpaman Euro, nanatiling tahimik si Julius Reed. N0 no G Omicron, S Omicron. Wala ni isang salita ang nabigkas. Sir, ang iyong mga salita ay isang insulto sa aming mga kakayahan. Lumapit ang isang blonde-haired, blue-eyed foreign expert, na sinaway si Julius Reed sa hindi gaanong matatas na Chinese, kami ang mga propesyonal. Sa iyong sinaunang kasabihan ng Chino, ito ay paglalaro ng lot sa isang baka. Eksakto. Lumapit din ang isang kilalang Chinese professor, tinanggal ang maskara sa kanyang mukha, bata, maliwanag na maging bata at mapusok. Ngunit ang mga aksyon ay dapat batay sa ebidensya. Kung maaari kang magpakita ng katibayan na nakakumbinsi sa amin, handa kaming kunin ka bilang aming Panginoon. Ang isa pang Amerikanong doktor ay lumapit, ang kanyang mga mata ay puno ng pang-aalipusta. Kung hindi ka makapagpakita ng ebidensya, mangyaring humingi ng paumanhin para sa iyong mga naunang pahayag. Ang tatlo ay mga nangungunang eksperto, na may malaking prestihiyo sa kani-kanilang larangan. Sa tulong ng tatlong ito para i-pressure siya, mas lalong ngumiti si Natalia Leocadia. Kung talagang nalasan si Old Master Leocadia, isa itong sampal sa mukha hindi lang sa tatlong ekspertong ito. Ano ang pagkakaiba ng mga top-tier na instrumento na iyon sa scrap metal? Ikaw, sinusubukan lang ni Brother Davenport na gamutin si Lolo. Nag-aalalang sabi ni Sofia Leocadia. Ngunit wala siyang maisip na paraan para mabawi ang kanilang mga argumento sa sandaling iyon. Nang makita ang kanyang gulo, sumili ang mapang-asar na tingin sa mga mukha ng Leocadia family members. Nilalayon nila ang eksaktong epektong ito. Bata, ipakita ang iyong ebidensya. Lumapit ang blonde na doktor, nanunuya, patunayan mo sa amin na si Old Master Leocadia ay nalasan ng husto. Kung gagawin mo, sisikat ka sa isang gabi at magkakaroon ka ng 3 apprentice. Patunayan. Tumawa ng mahina si Julius Reed, bakit ko papatunayan ang anuman? Kung hindi mo ito mapatunayan, pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa amin at sa mga miyembro ng pamilya Leocadia. Sumimangot ang blonde na doktor, sobrang hindi pala kaibigan ang tono nito. Sa ilalim ng langit, sino ang kwalipikadong humingi ng patunay mula sa akin? Tumingin si Julius Reed sa 3 doktor sa harap niya at malamig na sinabi, ngayon may tanong ako sa inyo, may nalasan ba sa inyo?
Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, silang tatlo ay natigilan. Kami ay kumakain at nakatira sa Leocadia House, paano kami malalason? Malamig na sumangot ang Chinese na doktor, huwag mong pilitin ang katotohanan at baguhin ang usapan. Kami ay kasing lakas ng mga baka at araw-araw na sinusuri, ganap na malusog. Walang pakialam na sabi ng blonde na doktor. Bata, kailangan mong pagbayaran ang iyong mga aksyon. Humingi muna ng paumanhin sa amin at sa mga kapamilya ng Leocadia. Hinampos ng Amerikanong doktor ang kanyang dibdib, sinusubukan mo bang sabihin na tayo ay nalasan? Anong biro? Araw-araw silang sumailalim sa pagsusuri upang matiyak ang kanilang kalusugan. Kung mayroon man talagang pagkalason, ito ay natukoy kaagad. Lahat kayo ay nalalason ng husto. Sa loob ng 3 araw, walang alinlangang mamamatay ka. Isang mahinang tawa si Julius Reed, kinuha ang Great Davenport Nightsword, at naghanda na umalis. Kalokohan, way euro, ag. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, ang 3 doktor ay nagdure ng dugo, ang kanilang mga mukha ay mabilis na naging itim. Sa kanilang mga mata, may hindi makapaniwalang pagkabigla. At sa loob ng kwarto, nanginginig na naman ang Leocadia family members. May dugo rin silang tumutulo mula sa kanilang mga bibig. Kung hindi madyay gising si Old Master Leocadia sa loob ng 3 araw, ang Leocadia family ay pamamahalaan ni Sofia Leocadia. Ang natitira, lahat ay ililibing kasama niya. Crunch. Binasag ni Julius Reed ang bakal na tarangkahan sa isang hagod ng espada at humakbang palayo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 832, inilibing sa katabi, kami. Nagkatinginan ang 3 doktor sa takot, ngunit ang nakikita lang nila sa mga mata ng isa't isa ay takot. Wala nang iba. Anong nangyayari? Ang doktor mula sa Huaxia ay nagmamadaling tumayo, pakiramdam niya ay nahuhulog ang kanyang katawan. Lumapit siya sa kagamitan, kumuha ng hiringgilya, dinidisimpekta ito sandali, at kumuha ng tubo ng dugo mula sa kanyang sarili. Nagsimula siyang mag-check, natauhan din ang 2 at ganoon din ang ginawa. Ano sa lupa? Ano ang nangyayari sa lupa? Nahihilo ako, na sinundan ng mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Pwede bang? Baka talagang nalasan si Itay. Naalala ng mga miyembro ng pamilyang Leocadia ang sinabi ni Julius Reed. Bakit kailangan kong patunayan sa'yo? Ngayon, 12 ng mga tao ang nahuhulog ng walang anumang babala. Ito ang pinakamagandang patunay. Pwede bang? Doktor, ano ang sitwasyon? Gumapang si Adele Leocadia sa diagnostic equipment, tinitingnan ang 3 nangungunang doktor, bakit tayo nagsusuka ng dugo? Napabuga siya ng hangin, pakiramdam niya ay sisabog na ang ulo niya. Bakit nangyayari ito? Tiningnan ng doktor mula sa Huaxia ang mga indicator sa kagamitan at hindi napigil ang umiyak. Ang madilim na niyang mukha ay naging mas purple ng ilang shades. Diyos, walang problema ang ating dugo. Pero, habang nagsasalita siya, hinawakan ng Amerikanong eksperto ang kanyang dibdib at iniluwa ang isa pang subo ng sariwang dugo. Toban, may nahanap ka na ba? Nanginginig na lumapit ang 2 sa blonde na doktor, puno ng pag-asa ang kanilang mga mata. Hindi, ngunit umiling si Toban, tinakpan ang kanyang mga tainga gamit ang 2 kamay, at bumagsak sa lupa sa kawalan ng pag-asa, ito ay imposible. Hindi kami nalasan. Maaaring may error, o isang bagay na hindi natukoy. Lumapit si Natalia Leocadia at mahinang nagtanong. Sa paglalakbay na ito, pinag-isipan namin kung nalasan si Mr. Leocadia, kaya dinala namin ang buong database ng lason. Itinuro ni Toban ang kagamitan, na walang pag-asa na sumisigaw, ngunit ngayon, ipinapakita nito na kami ay malusog, walang anumang problema saan man. Nakakamatay na katahimikan. Sa loob ng sick room, tanging nagmamadaling paghinga ang maririnig. Mr. Leocadia. Ang doktor mula sa Huaxia ay tumingin kay Old Master Leocadia sa higaan, maaaring ngayon lang. Huminto siya sa kalagitnaan ng pangungusap, ngunit naunawaan na ng 2 ang implikasyon ng kanyang mga salita. Kailangan pa ba ng pruweba? Hindi ba't lahat ng tao sa silid na ito ay ang pinakamahusay na patunay? Ang isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ay nagsimulang kumalat. Kung normal ang ating vitals, nangangahulugan ba ito ng
Tingnan mo kung sino ang nakahiga sa sickbed na iyon, pinutol ng doktor ng huwaksiya ang Amerikanong doktor. Hindi sila DA ng binata. Kung sinabi niyang mamamatay sila sa loob ng 3 araw, tiyak na hindi sila mabubuhay sa ika-4 na araw. Kuya, anong gagawin natin? Nang makitang sumuko na ang 3 nangungunang eksperto, sumuko ang mga miyembro ng pamilya Leocadia. Pinalibutan si Natalia Leocadia. Ayaw naming mamatay. Kahit na may sakit ang matandang master, namuhay sila ng marangyang buhay sa pamilya Leocadia. Sa kasaganaan ng buhay, oras na upang masiyahan sa pamumuhay. Ngunit ngayon sinabi sa kanila na mamamatay sila sa loob ng 3 araw. Walang makakatanggap nito. Ang proseso ng paghihintay sa kamatayan ay nagpapahirap. Masakit. Paano ko malalaman? Namumula ang mga mata ni Natalia Leocadia habang nilinggan niya si Sofia Leocadia. Lahat ng ito ay dahil sa iyo, asong babae ka. Kung hindi dahil sa Tito. Kalmado na ngayon si Sofia Leocadia. Malamig niyang tiningnan si Natalia Leocadia. Maaari mo akong isumpa, ngunit pagkatapos mong mamatay, hindi ka papasok sa libingan ng mga ninuno ng pamilyang Leocadia. Ikaw, si Natalia Leocadia ay nanginginig sa galit, ikaw na walang utang na loob na kaawa-awa, ako ay. Sa 3 araw, ako na ang magiging family head ng Leocadia. Kung ayaw mong maging wandering spirits, mas mabuting huwag mong hamanin ang bottom line ko. Sa sandaling ito, si Sofia Leocadia ay hindi na isang maliit na batang babae. Siya ay kasing dominante bilang isang reyna. Ngayon, sa wakas ay naunawaan na niya ang kahulugan sa likod ng mga salita ni Julius Reed. Minsan, ang pagpatay ay talagang mas simple kaysa sa pagliligtas ng mga buhay. Pagkalipas ng 3 araw, kung hindi pa gumising si Lolo. Pagdating niya sa pinto, lumingon si Sofia Leocadia, gugugugol ako ng malaking halaga para gumawa ng magagandang kabaong para sa bawat isa sa inyo. Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya. Sofia Leocadia Euro Broken Bar. Napuno ng galit ang mga mata ni Natalia Leocadia. Pero ngayon Euro Broken Bar. Puff! Isang subaw ng sariwang dugo ang tumalsik. At si Natalia Leocadia ay nakaramdam ng pagkahilo at panghihina, ang kanyang lakas ay patuloy na nauubos sa kanyang katawan. Manager Leocadia, iligtas mo kami Euro Broken Bar. Lumapit ang blonde na doktor na si Tobin at lumuhad sa harap ni Natalia Leocadia, tiyak na nalasan ang matandang amo. Malamang, ang mga miyembro lamang ng pamilyang Leocadia ang maaaring magbigay ng lason. Please, iligtas mo kami. Kami ay inosente, Mr. Leocadia, mangyaring pakawalan mo kami kahit minsan lang. Lumapit din ang Chinese na doktor at lumuhad para yumuko. Dito, ang kagamitan ay sumasaklaw sa lahat. Lahat ng ito ay may pang-internasyonal na nangungunang kalidad. Ang 3 sa kanila ay mga nangungunang eksperto din. Sa ganitong sitwasyon, mapagaling man nila o masuri ang kondisyon, silang 3 ay malinaw sa kanilang isipan. Wala na itong pag-asa. Kung ang 3 sa kanila ay walang matukoy, napakahirap para sa iba na matukoy ang problema. At ang limitasyon sa oras ay 3 araw lamang. Manager Leocadia. Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng pamilyang Leocadia. Umiiyak, ayaw naming mamatay. Tahimik. Sumigaw si Natalia Leocadia. Huminga ng malalim, at sinabing, bigyan mo ako ng oras para mag-imbestiga. Pagkatapos magsalita, nagpumiglas siya, nakasandaw sa dingding habang dahan-daang umalis. Euro Broken Bar. Brother Davenport, na may inner sect disciple mula sa Medicine King Valley na nakatalaga sa pamilya Leocadia, paanong hindi natukoy ang lason na ito? Sa pintuan ng pamilya Davenport, si Karen, na nakasuot ng bagong double cap na ibinigay sa kanya ni Terry Moore, ay nagtanong ng may paghanga. Simple. Umupo si Julius Reed sa passenger seat ng sedan, nakatingin sa labas ng bintana kay Karen, dahil ang lason na ito ay hindi alam kahit ng Medicine King. Paano malalaman ng isang inner sect disciple? Nang hindi na hinintay na magtanong muli si Karen ay mabilis na humandar ang sasakyan. Brother Davenport, kung magising si Old Master Leocadia, balak mo bang bigyan ng antidote ang pamilya Leocadia? Nag-drive si Eli Yero habang curious na nagtatanong. Grabe ang excitement niya. Sa isang casual na pag-uusap, 12-12 ng mga tao ang nalasan.
Kabilang sa kanila ang tatlong nangungunang eksperto. Panunupil. Anong antidote? Tumaas ang kilay ni Julius Reed at sinabing, tiyak na hindi mo iniisip na lason talaga ito, di ba? Tapos Euro broken bar. Agad namang natigilan si Eli Hierro. Kung hindi lason, paano na ang mga tao ay nagsusuka ng dugo? Ito ay isang bagay na nagpapasuka sa kanila ng dugo, iyon lang. Nag-crosshand si Julius Reed sa harap niya, pagkatapos ng 3 araw na pagsusuka, natural silang gagaling. Para maging mahigpit, ni-detox ko talaga ang mga miyembro ng pamilya Leocadia ng libre. Ang gamot na ito ay isa sa mga obra maestra ng isang henyong Valley Master mula sa Medicine King Valley noong araw. Ginamit ito upang linisin ang katawan ng stasis ng dugo at mga lason. Pagkatapos ng lahat, daan-daang taon na ang nakalilipas, ang gamot sa kanluran ay hindi pa umuunlad sa yugtong ito. Iyan ay mapanlikha. Nag-thumbs up si Eli Hierro, humahanga mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Beep. Kaya lang, mabilis niyang binusina at inapakan ang preno. Sa harap nila, maraming tao ang tumatakbo sa gulat. NONGO, S. Parikshit Ellsworth. Nang makitang si Parikshit Ellsworth iyon, binuksan ni Julius Reed ang pinto ng kotse at lumabas para magtanong, bakit wala ka sa barong-barong, anong ginagawa mo dito? Kuya, humihingal na tumawag si Parikshit Ellsworth, Jasmine Leocadia and Mr. Dinala ni Leocadia ang mga tao at kinidnap si Old Mr. Carmichael. Hindi ko talaga sila napigilan. Tingnan mo mukha ko, nasample pa ako. Jasmine Leocadia. Lumingon si Julius Reed kay Eli Hierro, kilala mo ba siya? Ang panganay na apo ni Delilah Leocadia mula sa pamilya Leocadia sa kabisera, si Jasmine Leocadia ay kanyang apo. Si Eli Hierro, na nakahalo sa kabisera sa loob ng maraming taon, kasunod ni Beckett Carmichael, ay lubos na kilala ang mga pangunahing pamilya. Tawagan ang magkapatid, para iligtas. Medyo nag-aalalang tanong niya. Kuya, nangingibabaw si Jasmine Leocadia, kailangan mong kumilos ng mabilis. Nabalisa din si Parikshit Ellsworth. Sabihin kay Beckett Carmichael na alamin para sa akin kung nasaan si Delilah Leocadia. Itinuro ni Julius Reed si Eli Hierro, nasabi ko na dati, pumapatay ako, hindi Nagel iligtas. Maaaring mamatay si Santiago Carmichael, ngunit sa huli, ang pamilyang Leocadia ang makakasama niya sa libingan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 833, Spider-Man Gonzales City, Twin Star Towers. Bilang isang landmark na architectural complex ng lungsod, ang Twin Star Towers ay naglalaman ng karamihan ng mga financial elite sa Gonzales City. Ang dalawang skyscraper ay tumataas sa mga ulap, na nagpapataas ng kinang ng isa't isa. Parang kambal na bituin. Sa sandaling iyon, si Keller Radcliffe ay nasa isang meeting room sa ika-33 palapag ng Building A sa Twin Star Towers, nakikipag-usap sa isang nakabespectacle, overweight na lalaki na nakaupo sa tapat niya. Mr. Stone, ito ang aking panukala. Maaari mong ibahagi ang iyong mga ideya, at itatala ko ang mga ito. Inilabas niya ang kanyang kwaderno, handa ng i-record ang magkasalungat na pananaw. Si Slade Stone ay naging chairman ng Everyday Fresh Seafood Group sa Gonzales City at medyo sikat sa bansa. Ang Gonzales City ay isang coastal city, at ang seafood ay isang mahalagang tampok. Kaya, ginamit ni Itay Huntington ang kanyang mga koneksyon para makipag-ugnayan kay Slade Stone. Nilalayon niyang isulong ang unang panlabas na pakikipagtulungan ng alyansa sa negosyo. Kung maaari silang gumawa ng deal sa Everyday Fresh, ang impluwensya ng alyansa sa negosyo ay tataas ng husto. Miss Radcliffe, itinaas ni Slade Stone ang kanyang mga binti, pinaikot-ikot ang isang panulat sa kanyang kamay, ang bagay na ito, kailangan kong isaalang-alang ito ng kaunti. Kung tutuusin, hindi ako masyadong pamilyar sa tinatawag mong Business Alliance Euro Broken Bar. Pagkatapos ay hayaan mo ako Euro Broken Bar. Eto naman. Pinutol ni Slade Stone si Keller Radcliffe, tumingin sa kanyang relo at ngumiti, ituloy natin mamayang hapon. Sige, walang magawa si Keller Radcliffe, inayos ang kanyang mga gamit, at umalis. Gaya ng inaasahan, hindi ganoon kakinis. Pagkaalis niya, huminga ng malalim si Slade Stone, inilabas ang kanyang telepono, at naglakad patungo sa bintana.
Pag-scroll sa balita, sa pamamagitan ng napakalaking salamin, kitang-kita niya ang katawan ng Building B sa tapat. Ngayon, lahat ng uri ng negosyo ay gustong makipagtulungan sa akin. Nanunuya si Sladestone, nagbabrowse ng balita sa kanyang telepono. Ang Everyday Fresh ay may malaking impluwensya sa domestic seafood market, na may hindi mabilang na mga kumpanya na naghahanap ng kooperasyon araw-araw. Para sa mga entity tulad ng alyansa sa negosyo ng Gonzales City, bagaman possible, binalak ni Sladestone na ipagpatuloy ang pagsugpo sa mga gastos. Sa tapat niya, sa Twin Stars Towers Building B, ika-37 palapag, ang Gonzales Group ay nagkakaroon ng mataas na antas na pagpupulong. Mr. Leo Kedia, ang aming ulat sa pananalapi noong nakaraang quarter ay nagpapakita ng paghina sa kita ng grupo. Ngayon ang pamilya Carmichael at ang pamilya Leo Kedia ay parehong sabik na nanliligaw sa amin, na nagbibigay ng pagkakataon. Magaling. Sa apat na malalaking pamilya na naglalaban, maaari tayong makinabang bilang tagamasid. Ito ay isang pagkakataon para sa pag-unlad ng grupo. Ngunit sa pagitan ng pamilyang Carmichael at ng pamilyang Leo Kedia, alin ang dapat nating piliin? Ang maling pagpili ay maaaring maging kapahamakan para sa grupo. Nagtalo ang lahat at sunod-sunod na nagbahagi ng kanilang mga ideya. Sa mga araw na ito, ang Gonzales City ay nasa gitna ng kaguluhan, ang apat na pangunahing pamilya ay palaging nag-aaway. Ang lahat ng mga kapangyarihan ay nagsimulang pumasok sa labanan, naghahanda na pumanig. Ang pamilya Leo Kedia, bilang isang pangunahing pamilya, ay talagang kailangan na gumawa ng paninindigan. Ang pananatiling neutral ay halos imposible. Ang tema ng pulong ngayon ay kung aling pamilya ang susuportahan. Kamakailan lang ay nakipag-ugnayan ang apo kong si Jasmine Leo Kedia sa anak ng presidente ng Obron Enterprise. Sa ganitong paraan, ang hindi maiiwasang koneksyon natin sa pamilya Carmichael Euro Broken Bar. Sinabi ito ni Delilah Leo Kedia. Ang kanyang mga daliri ay marahang tumatapik sa mesa. Kung iyon ang kaso, maaari rin itong magsilbing opisyal na alok sa pamilyang Leo Kedia. May nagsalita, kapag pinili naming pumanig sa pamilya Leo Kedia, ang pamilya Carmichael ay hindi maiiwasang kumilos laban sa amin. Kapag nangyari iyon, hindi maiiwasan ang labanan sa negosyo, maaari rin nating sakupin ang inisyatiba. Mr. Leo Kedia, napakalaking gawa mo ngayon. Alam na alam nila na ang Obron Enterprise ay isang behemoth sa sektor ng teknolohiya ng electronics sa ibang bansa. At ang pangunahing industriya ng pamilyang Carmichael ay teknolohiya ng electronics. Talaga. Speaking of his grandson, Delilah Leo Kedia's eyes gleamed with pride. Sobrang kaya ni Jasmine, I'm very confident about handing over the business to him in the future. Habang nasa pulong si Delilah Leo Kedia, isang silhouette, mula sa tuktok ng Twin Stars Towers Building B. Nagmamadaling bumaba, sa Building A, kinusat ni Sladestone ang kanyang mga mata, sa pag-aakalang may nakikita siya. Ngunit sa susunod na sandali, kinuha niya ang kanyang telepono, handang tumawag sa mga awtoridad. Ang isang taong nahulog mula sa rooftop ay tiyak na magwawakas ng buhay. Sino kaya ang desperado na tumalon sa Twin Star Towers? Kamakailan, ang stock market ay hindi man lang bumagsak. Habang nahulog ang silhouette patungo sa 37th floor, bigla itong huminto. Sa kamay, isang halos hindi nakikitang manipis na lubad. Aaminin ko, plano kong tumayo kasama ang pamilya Leo Kedia. Bahagyang kumunot ang noo ni Delilah Leo Kedia at sinabi sa malalim na boses, tulad ng alam ng lahat, ang Color family ay basag. Noon lang, nabasag ang salamin sa likod niya. Sumunod agad, isang figure ang dumaan, bago pa makapag-react ang mga tao sa boardroom. Si Delilah Leo Kedia ay hinayla palabas ng bintana ng madilim na figure, na nakabitin sa hangin. Tapos, mabilis siyang bumagsak, tagapangulo. Natauhan ang mga tao sa boardroom at nagmadaling pumunta sa bintana. Ngunit sa ibaba ay ang taas ng 37 palapag. Sa labas, ang tunog lang ng hangin ay nakakatakot na. Tulong. Nang makita ang daan-daang metro sa ibaba, ang puso ni Delilah Leo Kedia ay tumibok ng marahas, halos mahimatay. NONG Omicron, S. Ngayon siya ay ganap na nanghihina, ang kanyang katawan ay naninigas sa sukdulan.
Ang mga hanay ng mga kotse sa ibaba ay mukhang maliliit na itim na tuldok. 37 palapag. Kung siya ay nahulog, siya ay madudurog. Delilah Leocadia. Si Julius Reed ay may hawak na manipis na linya sa isang kamay at hinihila si Delilah Leocadia sa kabilang kamay. Ganun lang, hanging-hangin. Nakikiusap ako, bitawan mo ako. Bibigyan kita ng pera, hanggat gusto mo. Mariing nakapikit ang mga mata ni Delilah Leocadia, at hindi na siya nang ahas na tumingin pa sa ibaba. Ngunit ang tunog ng hangin sa tabi ng kanyang tainga ay patuloy na nagpapaalala sa kanya. Nakataas siya sa ere. Balita ko mayroon kang apo na nagngangalang Jasmine Leocadia. Pasiga na tanong ni Julius Reed. Oo. Pagkatapos magsalita ni Delilah Leocadia, bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata, namumutla ang mukha habang sumisigaw, na-offend ka ba niya? Inagaw ng apo mo ang isang matandang lalaki. Bahagyang niluwagan ni Julius Reed ang kaliwang kamay. Swoosh! Mabilis na bumagsak ang dalawa. Hindi. Ayokong mamatay. Matapos bumagsak ng 10 metro, huminto ulit sila. Nang inag ang buong katawan ni Delilah Leocadia, nagsimulang mag-crack ang kanyang mga paa. Kung ang matandang iyon ay dumanas ng anumang kasawian, ikaw ay ililibing kasama niya. Malamig na sabi ni Julius Reed. I'll contact him. Nanginginig si Delilah Leocadia habang sumisigaw, hihilingin ko sa kanya na palayain ang lalaki. Please, huwag mo akong patayin. Sabihin sa kanya na ipadala ang tao sa eskinita sa Satellite Road. Kung hindi ko siya makikita sa loob ng 20 minuto, maaari mong sabihin sa kanya na pumunta at kunin ang iyong katawan. Oo. Nanginginig si Delilah Leocadia habang inilabas ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Halos malaglag ito dahil sa kanyang matinding panginginig. Sa bubong, naroon ang aking mga tao. Napabalikwas si Julius Reed, binalot ang lubad kay Delilah Leocadia. Kung hindi ko makikita ang tao sa loob ng 20 minuto, mapuputol ang lubad. Pagkasabi niyon, tumalon siya sa ere. Tumama ang 2 paa niya sa glass walls, tumakbo ng ligaw. Unti-unti, nawala siya sa paningin ni Delilah Leocadia. Kinilig si Delilah Leocadia na halos himatayan. 20 minuto. Ginamit niya ang buong lakas niya para i-dial ang numero ng apo. At sa tapat ni Delilah Leocadia, ang Twin Star Building. Block A. Napaupo si Slade Stone sa lupa kasabay ng isang kalabog. Ay, Spider-Man ba ito? Napalunok siya, halos gumapang sa isang upuan, nanginginig habang nagsasalin ng isang tasa ng tsaa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 834-834, Young Master, ako si Jasmine Leocadia. Scum, you dare piss on me, kakanselahin ko ang pakikipagtulungan sa Leocadia family. Sa telepono ay dumating ang isang sumpa. Young Master, hindi pagkakaunawaan. Nang bigla kang nahimatay, naligaw ako sa kasinungalingan ng 2 taong iyon at nasanay euro, ginamit nila ako. Si Jasmine Leocadia ay sunod-sunod na nagsalita na parang apo, ngayon nahuli ko na ang matanda, at kapag nahuli ko na ang nakababata, dadalhin ko silang 2 sa iyo. Kung paano haharapin ang mga ito, ikaw ang bahala. Kung maaari mong dalhin sa akin ang binatang iyon, maaari kong isaalang-alang na maging madali sa isyo ng pakikipagtulungan. Pero, may nangahas na umihi sa akin, hindi kita mapapatawad ng ganito. Galit na sigaw ni Thompson sa pamamagitan ng telepono. Ang Young Master ng Obron Group ay talagang napaliligiran at naasar sa mukha ng isang grupo ng mga tao sa silangan. Sobrang kahihiyan. Sigurado ka, kapag nahuli ko na ang binatang iyon, magdaraos ako ng piging para humingi ng tawad sa iyo, at isasama rin ang utak na si Hunter Percival. Para harapin mo kung gusto mo. Pinunasan ni Jasmine Leocadia ang malamig na pawis sa kanyang noo, medyo mabilis ang kanyang paghinga. Sa kabutihang palad, buti na lang naihi si Remy Percival sa mukha ni Thompson noon. Ngayong lumala na ang sitwasyon, maaari niyang gamitin si Remy Percival bilang scapegoat. Kuya, pasensya na, tahimik niyang sabi sa kanyang puso. Hulihin mo ang binatang iyan dali. Basura, isang grupo ng mga basura. Mariing nagmura si Thompson. Oo, tama si Young Master. Pagkababa ni Jasmine Leocadia ng telepono,
Napatingin siya kay Santiago Carmichael na nakaupo sa likurang upuan ng sasakyan, puno ng puot ang mga mata. Binata, yumuko ka sa isang dayuhang demonyo, itinuturing mo pa rin ba ang iyong sarili na isang lalaki? Ngumisi si Santiago Carmichael, hindi ako makapaniwala na sa buong China, may mga duwag na katulad mo. Sampal. Sinampal siya ni Jasmine Leo Cadia sa mukha, tinamaan si Santiago Carmichael, old thing. Hindi ito ang iyong lugar para turuan ako kung paano kumilos. Maghintay hanggang ihatid kita sa iyong master, pagkatapos ay hintayin ang iyong pagpapahirap. Huminga siya ng malalim, nanginginig ang katawan niya sa galit. Ang dakilang iyong master ng Leo Cadia family, kung hindi dahil sa negosyo, paano siya papagalitin na parang aso? Maya-maya lang ay biglang tumunog ang phone niya. Lolo, nang makitang si Delilah Leo Cadia ang tumatawag, pinakalma ni Jasmine Leo Cadia ang kanyang emosyon, hindi ba nasa meeting ka kasama ng grupo? Jasmine Leo Cadia, nahuli mo ba ang isang matandang lalaki? Sa telepono, na may halong tunog ng hangin, ang galit na sigaw ni Delilah Leo Cadia. Lolo, paano mo nalaman? Nagulat si Jasmine Leo Cadia. May mga taong nanonood sa kanya si Lolo. Pero imposible yon. Idiot. Ipadala ang lalaki sa pasukan ng eskinita sa Satellite Road sa loob ng 20 minuto. Kung huli ka, tiyak na mamamatay ako. At ikaw, sasama ka sa akin. Sigaw ni Delilah Leo Cadia, puno ng takot ang boses. Matataas na gusali 12 ng mga kwento mataas. Kapag nahulog ka, wala nang matitira. Lolo. Magtanong muli, at pareho tayong mamamatay. Nanginginig ang kamay ni Delilah Leo Cadia, at nawala ang telepono mula sa pagkakahawak niya. Nawala ito sa paningin. Malakas na sigaw niya, nanginginig ang katawan niya dahil sa sobrang tensyon. Takot, walang katapusang takot, kumalat ito sa buong katawan niya. Sa Satellite Road, bagamat hindi naiintindihan ni Jasmine Leo Cadia ang mga nangyayari, tiyak na may nangyari kung bakit galit na galit ang palaging composed na si Delilah Leo Cadia. Ngunit, paano naman si Mr. Thompson? Nag-alinlangan ang driver. Hindi mo ba maintindihan ang sinasabi ko? Sigaw ni Jasmine Leo Cadia na namumula ang mga mata. Now. Agad-agad. Oo. Ang driver ay hindi nang ahas magsalita, mabilis na pinaandar ang kotse, at nagmaneho patungo sa Satellite Road. Nagtatrabaho para sa isang mahusay na pamilya. Magsalita ng kaunti, magtanong ng kaunti. Ang isang walang ingat na hakbang ay maaaring magdulot ng kapahamakan sa iyong sarili. Kapatid na Leo Cadia, ano ang nangyayari? Tanong ng isang binata sa backseat. Lahat sila ay tapat na allopeers ni Jasmine Leo Cadia, kadalasan hanggang sa hindi maganda, na nagdudulot ng kalituhan. Depende sa yaman at kapangyarihan ng kanilang pamilya sa hindi magandang asal sa buong araw. Mukhang ang matandang. Kalimutan mo na. Umiling si Jasmine Leo Cadia, gulong-gulo ang isip. Ngayon, ang kanyang lolo ay kumilos ng wala sa pagkatao, na nagbigay sa kanya ng masamang premonition. Ngunit wala siyang alam. Si Delilah Leo Cadia sa sandaling iyon ay nakabitin sa himpapawid, na may malalim na kalaliman sa ilalim ng kanyang mga paa. Makalipas ang 15 minuto, huminto ang sasakyan sa bakana ng eskinita sa Satellite Road. Lumabas si Jasmine Leo Cadia, dinala si Santiago Carmichael at ilang mga alipors, tumingin sa paligid. Hello, Mr. Leo Cadia. Sa boses na iyon, lumapit si Eli Hierro kasama ang kanyang mga tauhan mula sa di kalayuan. Kasama rin nila si Parikshit Ellsworth. Tungkol saan ito? Tanong ni Jasmine Leo Cadia. Sa ngayon, nag-aalala lang siya kung bakit napaka-out of sort ng kanyang lolo. Ano, eksakto, ang nangyari? Ang matandang Mr. Carmichael, mukha mo. Sumandal si Eli Hierro at agad na nakita ang print ng palad sa mukha ni Santiago Carmichael. Ginawa ko, malamig na sabi ni Jasmine Leo Cadia. Hindi nakikinig ang matandang lalaki, kaya tinuruan ko siya ng leksyon. Kilala niya si Eli Hierro. Isang celebrity sa kabisera. Pero at the end of the day, bodyguard lang. Walang kumpara sa sarili niya. Oh, sagot naman ni Eli Hierro, sumandal, at diretsong sumuntok sa tiyan ni Jasmine Leo Cadia. Natigilan si Jasmine Leo Cadia, namumula agad ang mukha. Ikaw,
Ang lakas ng loob mong saktan ako. Napahawak siya sa kanyang tiyan, na puno ng puot ang kanyang mga mata. Eli Yero, ang lakas ng loob mong saktan si Mr. N-O-O, S. Omicron, Leo KDA. Sa kanyang likuran, may lumapit na binata at galit na sumigaw, sino ka sa palagay mo? Pagkatapos sabihin mo sa akin, ano ako? Tumayo si Eli Yero na nakasabit ang mga kamay sa likod, palapit sa binata. Ikaw ay walang iba kundi isang aso sa ilalim ng CEO Carmichael. Si Jasmine Leo KDA, na pula ang mga mata, sumisigaw. Mr. Leo KDA, hindi masyadong maganda ang tenga ko, hindi ko masyadong nahuli iyon. Samando si Eli Yero, paano kung sasabihin mo ulit? Sabi ko, huminga ng malalim si Jasmine Leo KDA habang kumukulo ang tiyan. Ikaw ay isang, sa ilalim ng CEO Carmichael. Bang! Isa na namang hindi inaasahang suntok ang ibinato ni Eli Yero. Napaatras ang nataman na si Jasmine Leo KDA at bumagsak sa lupa. Umagos ang dugo sa mukha niya. Sabay kulubot ng katawan niya. Kung aso ako, mas masama ka sa isa ngayon. Hawak na ngayon ng kamay ni Eli Yero ang isang bakal na tubo na hindi pa naruroon. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Bumalatay ang takot at gulat sa mga mata ni Jasmine Leo KDA. Wala masyado. Tinuturuan ka lang ng leksyon in behalf of Mr. Reed. Bang! Malamig na sumagot si Eli Yero nang bumagsak ang bakal sa kanyang kamay. Kuwit. Asawa, narinig ko na nakikipagnegosasyon ka sa Gemini Towers. Oo, bakit? Si Kella Radcliffe, na naghihintay ng isang afternoon negotiation, ay biglang nakatanggap ng tawag mula kay Julius Reed, na medyo nasa sabik. Paano kung hahanapin kita? Boses ni Julius Reed ang nanggaling sa telepono. Oo naman. Nitong mga nakaraang araw ay wala akong ideya kung ano ang pinagkakaabalahan mo, halos hindi na kita nakikita. May bahid ng reklamo sa tono ni Kella Radcliffe. Pagkatapos ay tumingin sa itaas. Ano ka? Tumaas ang isang kilay ni Kella Radcliffe at tumangala. Nakita niya si Julius Reed na kumakawi sa kanya. Kailan ka nakarating dito? Mabilis siyang lumapit at yamakap kay Julius Reed. Baka may usapan pa ako mamayang hapon, bakit hindi ka tumambay dito pansamantala? Sinabi ni Sladestone na magpapatuloy sila sa pag-uusap sa hapon, kaya wala siyang pagpipilian kundi maghintay. Kaninang hapon, napatingin si Julius Reed sa kanyang relo, hindi ka ba nakakapagsalita sa tanghali? Kailangan nilang magpahinga sa tanghali. Isang kislap ng pagkabigo ang bumungad sa mga mata ni Kella Radcliffe habang nagsasalita ito. Hindi nakaligtas sa pansin ni Julius Reed ang ganoong ekspresyon. Ang babae ng Dragon King ay hindi dapat mabuli. Hindi kailanman. Halika, dadalhin kita dyan ngayon din. Hinawakan ni Julius Reed ang kamay ni Kella Radcliffe, saang opisina. Julius, hindi ito tama. Napailing si Kella Radcliffe. Dalawang pagpipilian. Tumingin si Julius Reed kay Kella Radcliffe. Una, kumakatok ako sa bawat pinto. Pangalawa, dalhin mo ako doon. Mabuti kung ganoon. Nakaramdam ng kawalan ng magawa si Kella Radcliffe at dinala si Julius Reed sa pintuan ng opisina ni Sladestone. Base sa pagkakaintindi nito sa asawa, baka kumatok talaga ito sa bawat pinto. Mag-usap tayo ng mahinahon, nagnenegosyo tayo dito, at kailangan nating humingi ng pabor. Bang! Pagdating nila sa pintuan ng opisina ni Sladestone at hindi pa tapos si Kella Radcliffe sa kanyang pangungusap. Sinipal ni Julius Reed ang pinto. How dare they make his woman upset? Ikaw, narinig ni Sladestone, na humihigop ng tsaa, ang pagbagsak ng pinto at iniangat ang kanyang ulo, magsasalita na sana. Ngunit nang mapagtanto niya kung sino ang nanghihimasok sa kanilang tangkad at pananamit, ang kanyang umuusok na mainit na tsaa ay biglang nahulog sa kanyang kandanggan. Tapos, sakit. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 835 Auction, Markang Paywa. Mr. Stone, pasensya na. Matapos ang isang maikling paglipas, ang mukha ni Kella Radcliffe ay namutla. Sa orihinal, ang pakikipagtulungan ng alyansa ng negosyo sa Everyday Fresh ay tungkol sa paghingi ng tulong. Ngayon, ito ay ayos lang. Biglang tumayo si Sladestone, hindi mapigilan ang pagkibot ng kanyang bibig. Ganap na hindi pinapansin na ang kanyang crotch area ay nabasa na.
At naglalabas pa rin ng singaw. Masakit, ngunit kumpara sa pagkabigla sa kanyang puso, iyon ay mas mababa. Kung may makatatalon talaga mula sa tuktok ng Gemini Towers, tiyak na magiging balita ito. Malaking balita. Ito ay daan-daang metro ang taas. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa gilid, at ang kanyang katawan ay natarante na parang nakuryente muli. Lamang upang makita ang madilim na anino na nakabitin pa rin sa paligid ng ika-30 palapag. Maraming rescue worker ang lubhang abala sa pagsisikap na iligtas ang figurang nakasabit sa hangin. Kung siya mismo, damaloy ang malamig na pawis sa noo ni Sladestone. Gusto ng aking asawa na pag-usapan ang pakikipagtulungan sa iyo. Si Julius Reed, na hindi pinapansin ang balisang kilos ni Kella Radcliffe, ay humakbang paakyat sa Sladestone. At malamig na sabi, hindi na kailangang pag-usapan. Nang makita ang malungkot na mukha ng binata, mabilis na nagpaliwanag si Sladestone, hindi iyan ang ibig kong sabihin. Ang kontrata, pipirmahan na natin. Kinuha niya ang telepono sa mesa, nanginginig, Xiaoyu, pumunta ka agad sa opisina ko para pirmahan ang kontrata kay MS Radcliffe. Oo, pirmahan ito ng direkta. Pagkatapos noon, nanginginig ang bibig ni Sladestone nang hindi mapigilan. Halos tumalon ang puso niya palabas ng dibdib niya. Mr. Stone, ano ito? Lumapit si Kella Radcliffe at naguguluhan na nagtanong, hindi ba tayo magpapatuloy sa pag-uusap sa hapon? Kalahating oras bago, siya ay walang pakialam. Pwede bang? Nanatakot siya sa pagpasok ni Julius Reed. Paumanhin, ang aking asawa ay medyo impulsive. Hindi, ayos lang. Inilahad ni Sladestone ang 2 kamay, hindi. Walang problema, mali ako kaninang umaga, ngayon lang ako nakaupo dito, pinag-isipan ko na. Mr. Stone, hindi ka nagbibiro sa akin. Tanong ni Kella Radcliffe na may pagdududa sa mukha. Masyadong mabilis ang sorpresa, at hindi pa niya ito matanggap. Hindi naman. Ako, si Sladestone, ang ibig sabihin ng sinasabi ko. Pag-uusapan ka ng sekretary ko ang mga detalye. Namumutla si Sladestone, at nanginginig habang nagsasalita. Yung taong, ang asawa mo, tumingin siya kay Julius Reed. Hindi ito maaaring nagkamali. Ang build, ang mga damit, at ang hindi mapag-aalinlangan ng aura ng banta. Oo, tumanggo si Kella Radcliffe, na masayang sinabi, nandito siya para sunduin ako. Oh, tumanggo si Sladestone, gustong uminom ng tsaa para pakalmayan ang kanyang nerbiyos. Ngunit pagkatapos ay natauhan siya. Ang tasa ng tsaa ay nasa sahig. Kaya, sir, saan po kayo nanggaling? May traffic jam doon. Naguguluhan ang kanyang tingin, mula sa kabaligtaran. Itinuro ni Julius Reed ang Gemini Towers sa kabilang kalye, mga kamay sa kanyang bulsa, Mr. Si Stone ay isang prangka na tao, kung hindi, paano ang hapunan ngayong gabi? Hindi ako manggauhas. Mabilis na tumanggi si Sladestone, tatalakayin ni Xiaoyu ang pakikipagtulungan sa inyong lahat sa ilang sandali, makikita mo kung paano ako. Tinuro niya ang sarili niyang pantalon na umuusok pa, nagiging purple ang mukha. Kahit kailan ito maginhawa para sa iyo. Kella Radcliffe gave a awkward smile, pulling Julius Reed and turned to leave. At siya nga pala, isinara ang pinto sa likod nila. Phew, nang makaalis na ang dalawa, bumagsak si Sladestone sa kanyang upuan. Sa totoo lang, hindi siya nagkamali ng tao. Kung kanina pa niya ipinagpatuloy ang pagtanggi kay Kella Radcliffe, siya na kaya ang taong nakabitin sa ere. Sa kaunting pagkakamali, wala nang matitira sa kanya. Pilit na kinakalma ang sarili. Kinuha ni Sladestone ang tasa ng tsaa sa sahig, pinunasan ito ng marahan, at nagbuhos ng isa pang tasa ng mainit na tsaa. Upang uminom ng tsaa, upang ayusin ang kanyang mga ugat. Markang paywa. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. May kumatok sa pinto sa labas. N0, S Omicron. Pumasok ka. Kinuha ni Sladestone ang kanyang tasa, marahang hinihipan ang nakakapaso na tsaa. Mr. Bato. Ang bisita ay si Xiaoyu, ang kanyang sekretarya. Xiaoyu, ano ang nangyayari sa kabila? Itinuro ni Sladestone ang madilim na figure na kakaligtas lang. Mr. Si Leo Cadia mula sa Gonzales Group ay nasuspine sa himpapawid, halos natakot sa kamatayan, at ngayon ay tumatanggap ng emergency na paggamot.
Puff! Sa sandaling matapos magsalita si Xiaoyu, nanginginig ang kamay ni Slade Stone, at muling nahulog ang tasa sa kanyang kandanggan. Nanginginig ang kanyang katawan. Manhid na. Mr. Bato, ikaw. Kinuha ni Xiaoyu ang isang tuwalya mula sa mesa at kumilos para panasan ito. Si Delilah Liu KDA. Pinigilan ni Slade Stone si Xiaoyu gamit ang kanyang kamay. Kahit umuusok ang pantalon niya sa init. Pero, hindi mahalaga. Oo, Delilah Liu KDA, Mr. Liu KDA. Nag-aalalang tumanggaw si Xiaoyu, itinuro ang kanyang pantalon, Mr. Bato, ito, wala lang, sira na. Napakurap si Slade Stone at tumayo ng may swoosh. Alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Hindi sigurado. Ang pulisya ay kasalukuyang nag-iimbestiga, ngunit walang mga pahiwatig. Lumapit si Xiaoyu at tumingin sa matayog na gusali sa tapat, umiling, masyadong hindi ka panipaniwala, hindi ba? Swerte at matalino ako. Tinapik ni Slade Stone ang kanyang dibdib, natutuwa na hindi siya naging pangalawang Delilah Liu KDA. Humanap ng pagkakataon para ayusin ko na i-treat si Keller Radcliffe at ang kanyang asawa sa isang pagkain. Kung ang isang kakilakilabot na karakter ay maaaring makilala. Kuwit, Mr. Kakaiba ang bato. After leaving the Twin Stars building, Keller Radcliffe pouted. I was so humble before, and he barely paid any attention. Sumabog ka, at bigla siyang naging magalang at sumang-ayon. Siguro, ang mga tao ay may posibilidad na yumukod sa patpat at itakwil ang carrot. Niyakap ni Julius Reed si Keller Radcliffe. Kailangan kong pumunta sa isang auction ngayong gabi, gusto mo bang sumama? Ang punyal ni Isabella Worm. Ito ay sa auction. Kinailangan niyang makuha ito, at pagkatapos ay bakas ang pinagmulan nito. Ang simbolo ng buwan at mga bituin. Iniisip ang simbolo na ibinigay ni Santiago Carmichael, bahagyang kumunat ang noo ni Julius Reed. Noon, sino ang nagtangkang pumatay kay Isabella Worm? Nasa bahay pa rin si Bamboo Whittaker, nangako akong dadalhin siya sa isang sine ngayong gabi. Lumingon si Keller Radcliffe at tumingin kay Julius Reed na may bastos ng ngiti, bumalik ka ng maaga, at huwag kang manggugulo. Sige, tumanggaw si Julius Reed, iuuwi muna kita, at pagkatapos ay pupunta sa auction kasama si Beckett Carmichael ngayong gabi. Nang matapos niya ang pangungusap na ito, isang malamig na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Medyo nagkataon lang ang timing ng paglitaw ng dagger na ito. Alas 8 ng gabi. Si Beckett Carmichael, na nagmamaneho ng kanyang itim na sedan, ay nagpatuloy sa auction kasama sina Julius Reed at Eli Hierro. Nagaganap ang auction sa Bamboo Hotel. Ang hotel ay nasa labas ng kabisera. Kahit malayo, ito ay abala sa aktibidad. Medyo masigla. Ang Bamboo Hotel ay isang hot spring resort na angkop para sa paglilibang at bakasyon. Nagho-host din ito paminsan-minsan ng ilang mga kaganapan. Alas 8:30 ng gabi, may kalahating oras pa bago magsimula ang auction. Napuno na ng mga nakaparadang sasakyan ang pasukan sa Bamboo Hotel. Sunod-sunod na dumating ang maraming prominenteng figure para makiisa sa excitement. Kasiyahan. Ang saya ng mayayaman. Ang mga bote, garapon, maging ang mga sinaunang palayok ng silid ay maaaring makakuha ng magagandang presyo dito. Mr. Reed. Ngayong gabi ang lugar na ito ay isang pagtitipon ng mga piling tao, at magkakaroon ng maraming pamilyar na mukha. Ngunit sa auction, lahat ay pipigilan. Paalala ni Beckett Carmichael sa mahinang boses. Any insider tips? Humakbang si Julius Reed papasok sa Bamboo Hotel. Napakahiwaga ng may-ari sa likod ng Armand Levi's Auction Group. Kahit sa status ko, hindi ko maisip. Sina Beckett Carmichael at Eli Hierro ay sumunod na malapit sa likod. Ito ay isang hindi sinasabing kasunduan, walang gustong magdulot ng kakulangan sa ginhawa. Napakalakas daw ng big shot sa likod ni Armand Levi's. Sobrang lakas. Bahagyang bumantong hininga si Julius Reed. Ngayon, determinado akong makuha ang punyal na iyon. Mr. Reed. Nang hindi na hinintay ang payo ni Beckett Carmichael, dirdiretsong pumasok si Julius Reed sa venue. Mabilis na nagmamarcha bilang isang dragon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 836, Mad Dragon Bamboo Hotel. Ang lobby sa unang palapag. Bagamat malapit na ang alas 9 ng gabi, maliwanag pa rin ang paligid.
Pagpasok sa hotel, makikita ang text sa LCD screen sa itaas. Pribadong auction ng Arman Levi's Group. Sa bilog ng mga mayayaman sa kabisera, sikat na sikat si Arman Levi's. Siya ay may makabuluhang background at pinanatili ang lubos na pagiging confidential tungkol sa mga pagkakakilanlan ng kanyang mga kliyente. Anuman ang pinagmulan ng mga bagay, maaari silang i-launder dito. At ang mga mamimili ay maaaring bumili ng may kumpiyansa. Tunay na high-end na mga item. Walang panganib na maihalo ang mga pekeng. Nakaupo sa front row, ayon sa reserbasyon ni Matthew Abernathy, sila ni Julius Reed ang pamwesto. Sa tabi nila, ay si Bryson Stephen mula sa Collar family. Bagamat nakaalis na si Lawrence Collar sa panganib, hindi nabawasan ang sama ng loob ng pamilya Collar kay Matthew Abernathy. Ang pagpapahiya at pagkakaospital ng kanilang family head ay, para sa isang business empire tulad ng Collar family, isang hindi mapapatawad na pagkakanulo. Nang makaupo na ang dalawang lalaki ay kanina pa dumating si Bryson Stephen. Nandoon din si Ivan Reed. Umupo sa tabi ni Julius Reed. Ang family head na ito ng Davenport family ay kamakailan lamang ay napakaloki na ang iba't ibang chismis ay umiikot sa paligid. Gayunpaman, ang kanyang hitsura ngayon ay makikita rin bilang tugon sa mga kamakailang chismis. Si Nick Odom Lee ay hindi dumating, ang kalungkutan ng pagkawala ng kanyang anak na marahil ay labis na kayang tiisin. CEO Carmichael, maari ko bang tanungin, anong item ang kinaiinteresan mo ngayong gabi? Naka-cross-leg si Bryson Stephen habang nakatingin kay Matthew Abernathy. Ito ay magalang lamang na sabihin ito. Nakipagkasundo na ang pamilya Collar sa pamilya Leocadia upang makipagtulungan at gumawa ng hakbang laban sa pamilyang Carmichael sa lalong madaling panahon. Matapos magkasakit si Lawrence Collar, si Bryson Stephen ang naging mukha ng pamilya. Interesado man ako o hindi, kailangan ko munang makita. Diretso ang pagtalikod ni Matthew Abernathy. Sa isang taong hindi niya gusto, hindi na kailangang mag-aksaya ng mga salita. Kuya Reed, saglit na nagdilim ang ekspresyon ni Bryson Stephen, ngunit mabilis na bumalik sa normal. Nilinggan niya si Julius Reed, noon, sa Global Hotel sa Five River Province. Kuya, gumastos ka ng malaking halaga para kay Sofia Leocadia, na labis akong napahanga. Sa oras na iyon, napansin niya si Julius Reed. Gayunpaman, pagkatapos ng pagsisiyasat, dumating sila na walang laman. Ganap na malinis, walang alam na nakaraan, walang background. Ang tanging posibilidad ay ang kanyang malapit na pakikitungo kay Ives Abbott. Paggastos ng pera ng Abbott family. Nang maglaon, nang lumitaw ang mas mahahalagang bagay, itinulak niya ito sa likod ng kanyang isip. Hindi niya akalain na isang araw, darating ang lalaking ito sa kabisera. 2 araw sa kabisera, namatay si Fernando Lee nang bigla ang pagkamatay, walang iniwang labi. Malungkot na namatay si Jennifer Lopez, pinatay sa kanyang kasal. 2 malalaking pamilya, na may sama ng loob kay Julius Reed, ay nagkawatak-watek. At ang Collar family, ay tila nasa kabaligtaran na. Agad na hinanap ni Bryson Stephen ang katalinuhan, ngunit mahalagang impormasyon. Kapos, now speaking again, gusto rin niyang suriin ang katotohanan. Gayunpaman, si Julius Reed ay kumilos na parang walang narinig, hindi sumagot. Kuya Reed, naaalala mo ba ako? Medyo hindi nasisiyahan si Bryson Stephen. Pag-aayos ng kanyang kalooban, matamlay siyang nagsalita, nabalitaan ko na nagdulot ka ng malaking kaguluhan sa pamilya Leocadia, na matibay na sumusuporta kay Sofia Leocadia. Ngayon, ito na ang usapan. Katahimikan. Katahimikan pa rin. Walang sinabi si Julius Reed, nakatutok ang mata sa stage. Napahiya si Bryson Stephen. Sobrang nakakahiya. Ang pangunahing tagapagmana ng Collar family, isa sa 4 na kilalang young masters ng kapital. Ngayong araw, siya ay hindi pinapansin. Ito ay sobrang insulto. Kuya Reed, pagkarating mo sa kabisera, hindi pa ako nagkakaroon ng pagkakataong batiin ka ng maayos. Sabi ni Ivan Reed na hawak ang kanyang Buddha beads, at nagsalita ng walang pakialam. Naayos na ni Matthew Abernathy ang lahat para sa akin, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan. Mahinahong wika ni Julius Reed, na may bahagyang pagkunot ng noo. Kahit na sabihin mo, ikaw at ako you're a broken bar.
Bago pa matapos magsalita si Ivan Reid, dir-diretsyong naglakad si Julius Reid sa auction stage. Ano ito? Mukhang ang binatang iyon ang gumawa ng eksena sa libing ni Fernando Lee kasama si Matthew Abernathy. Siya yun. Sa kasal ni Jennifer Lopez, lumabas siya nang wala sa oras. Ang mga bisitang naruroon ay pawang mga kilalang figure ng kabisera. Natural, nakilala nila si Julius Reid. Sir, pwede ba kitang tanungin Euro Broken Bar? Isang empleyado mula sa Armand Levi's Group ang nagmamadaling lumapit para pigilan siya, hindi ka basta-basta makapasok dito. Dalhin mo. Inilahad ni Julius Reid ang kanyang kamay, gusto ko ang punyal na iyon. Paumanhin, hindi pa nagsisimula ang auction. Pinaikit ng empleyado ang kanyang mga mata, mangyaring sumunod sa mga patakaran dito. Nagtatrabaho sa Armand Levi's Group sa loob ng 5 taon, ito ang unang pagkakataon niyang makakita ng ganitong dominanteng panauhin. Sa malawak na koneksyon ni Armand Levi's, walang nang ahas na guluhin sila. Sa pagtingin sa madla, hindi ba lahat ay bilyonaryo na negosyante? Kahit na ang mga nakaupo doon, sina Matthew Abernathy at Ivan Reid, ay kailangang kumilos ayon sa mga patakaran. Ang mga patakarang itinakda ng Levi's Group ay hindi maaaring sirain. Hindi dati, at hindi ngayon. Ito ang pinakahuling linya. Walang mga provokasyon na kinukonsinti. Nasaan ang boss mo? Tanong ni Julius Reid. Sir, magpakita ng paggalang. Kinawayan ng mga security personnel ang kanyang kamay, at agad silang pinalibutan ng kanyang mga kasama. Mr. Reid, nang makita ang sitwasyon, nagmamadaling umakyat si Beckett Carmichael sa entablado para mamagitin. Mga Ginoo, kaibigan ko ito, si Beckett Carmichael, at ito ang unang pagkakataon niya rito. Tumutulo ang pawis niya sa kanyang pagkabalisa. Sa kabisera, 4 na pangunahing pamilya ang napakalakas. Ngunit walang naglalakas loob na guluhin si Levi's. CEO Carmichael, natural na iginagalang ka namin, sabi ng mga security personnel, nang makitang nagsalita si Beckett, ngunit magiliw na idinagdag, ngunit pakisuyo sa iyong kaibigan na sundin ang mga patakaran, dahil magkakaroon kami ng problema kung magagalit ang aming boss. Siyempre naman, bago pa matapos magsalita si Beckett, nanlaki ang mata niya sa gulat. Biglang kumilos si Julius Reid nang walang paabi. Hinawakan niya sa leeg ang isang security member at binuhat ito. Ang buong venue, naging ganap na tahimik. Nasaan ang boss mo? Malamig na tanong ni Julius Reid. Ang pagkakaroon ng punyal ay hindi gaanong layunin. Kailangan niyang malaman ang pinagmulan ng punyal. Ikaw, natigilan ang security member, ngayon ay pulang-pula ang mukha at mabilis ang paghinga. Buzz. Pinindot ng iba ang alarm button. Bigla na lang. Ang Bamboo Hotel ay napuno ng tunog ng mga alarma. Beckett Carmichael, masyado kang mapangahas. Tumayo si Bryson Stephen at malamig na sinabi, ito ang auction event ng Levi's Group, pero naglakas loob kang gumawa ng ganoong kaguluhan. Mahirap paniwalaan na naiintindihan pa rin ni CEO Carmichael ang mga patakaran. Hindi na lang pinansin at pinahiya. Ngayon ay sinamantala niya ang pagkakataon, handang gumanti. Ang Levi's Group ay may matatag na suporta, kahit na hindi nito masyadong masasaktan si Beckett, sapat na iyon para ipahiya siya sa publiko. At ang Collar family ay wala ng iba kundi ang makita si Beckett Carmichael na ganap na napahiya. Mga panuntunan. Pumalakpak. Ibinagsak ni Julius Reid ang lalaki sa kanyang kamay at humakbang patungo kay Bryson Stephen. Anong ginagawa mo? Sa isang iglap, naramdaman ni Bryson Stephen na nasuspend ang kanyang puso. Parang tinutumbok ng mabangis na hayop. Takot. Ako, ang panuntunan. Sampal. Lumapit sa kanya si Julius Reid at sinampal ang mukha niya. Ang hotel, na puno ng daan-daang tao, ay biglang tumahimik. Ang nangungunang young master ng Collar family, isa sa 4 na elite ng kapital. Sinampal sa mukha ng publiko. Ikaw. Si Bryson Stephen, na tinakpan ang kanyang mukha, ay hindi makapaniwalang sinabi, naglakas loob ka bang saktan ako? Oo, tama ka, sampal. Hindi pa man nabibitawan ang mga salita sa kanyang bibig ay tumanggap ng pangalawang sampal ang kanyang mukha. Labis na katahimikan. Wish. N Omicron 0, S. Tulad ng lahat ay tense. Biglang namatay ang mga ilaw sa unang palapag ng Bamboo Hotel. Basag. Kasunod nito,
Narinig ang tunog ng mga nabasag na salamin. Masamang balita, ang item sa auction ay ninakaw, humihiling ng backup. Makalipas ang 10 segundo, maririnig ang paghihirap na hiyawan ng mga security personnel. Ang unang palapag ng hotel ay ganap na sumabog sa kaguluhan. Pinaikit ni Julius Reed ang kanyang mga mata at mabilis na tumakbo patungo sa isang bintana. Doon, ilang tao ang nakatakas lang. Ang mga humahabol ay napakabilis, at sa isang kisap mata, daan-daang metro na sila. At walang humpay na hinabol sila ni Julius Reed. Matapos humabol ng 3 kilometro, nang marating niya ang isang kinatatayuan ng mga puno, huminto siya. Mad Dragon, ikaw talaga. Maya-maya lang, may boses na nagmula sa likuran niya. Kasunod nito, ilang figure ang dahan-daang lumitaw sa gabi. 10 taon na ang nakalilipas, ang kapatid ko ay namatay ng malungkot sa iyong mga kamay. Ngayon, bagamat hindi na umuunlad ang Seven Clouds Academy, sinong mag-aakalang lilito ang Mad Dragon sa kabisera? Ang pinuno, na nakasuot ng asol na damit at mahigpit na nakahawak sa isang tungkod, ay nagsabi, ibigay mo ang Divine Dragon Tripod, at iiwan kong buo ang iyong bangkay. Ang Divine Dragon Tripod, ang Mad Dragon, Seven Clouds Academy. Ang mga pamagat na ito ay nadama na hindi kapani-paniwalang pamilyar kay Julius Reed. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya maalala ang mga ito. Pakiramdam niya isang mahabang karayom ang itinusok sa utak niya. Sakit na umabot sa puso. Umatras siya ng ilang hakbang, nakasando sa isang malaking puno. Nakapikit ng mariin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 837, isang palad na nabali ang Zen Staff Mad Dragon. Parang pamilyar na palayaw. Gayunpaman, hindi na talaga maalala ni Julius Reed. Master, siya ba talaga ang Mad Dragon? Isang lalaking may mga pattern na nakapinta sa kanyang mukha ang tumingin sa nakaasol na matanda. Walang pagkakamali, nakatanggap kami ng impormasyon mula sa Shadowgate, na sinasabing lumitaw ang Mad Dragon at nasugatan si Shadowgate disciple Rufus Bay. Pinaikit ng nakaasol na elder ang kanyang mga mata na may bahagyang pagkunot ng noo, pero tila, halos hindi maalala ng Mad Dragon ang mga pangyayari noong mga taon na iyon. Baliw na Dragon, dati ang pinakamataas na pinuno ng Martial World, ang pinuno ng Seven Clouds Academy. 10 taon na ang nakalilipas, lumitaw ang Seven Clouds Academy na may mataas na profile, na tinalo ang iba't ibang organisasyon ng sunod-sunod, naging pinakamataas na pinuno ng Martial World. Nabalitaan na ang Mad Dragon ay nagtataglay ng isang mahalagang artifact. Ang Divine Dragon Tripod. Ang sinumang nakakuha ng tripod ay maaaring magkaroon ng immortalidad. Hindi mabilang na malalakas na mandirigma ang nagsanib puwersa para talunin ang Seven Clouds Academy at agawin ang Divine Dragon Tripod. Ngunit sa huli, dumana sila ng mabibigat na casualty nang hindi man lang nasal-ayan kung ano ang Divine Dragon Tripod. Hanggang 4 na taon na ang nakalipas. Ang Seven Clouds Academy ay biglang nagsimulang kumilos ng maingat, at ang mga disipulo nito ay bumalik sa akademya. Halos magdamag. Ang dating pinakamataas na pinuno ay nawala ng walang bakas. At pagkatapos ng mga buwan ng pagsisiyasat, natuklasan nila ang isang nakagigimbal na katotohanan. Patay na si Mad Dragon. Nang kumalat ang balita, halos mabaliw ang buong mundo ng militar. Naglunsad sila ng galit na galit, mapaghiganti na pag-atake sa Seven Clouds Academy, na lumalaban sa kanilang daan patungo sa kaibuturan ng akademya. Matapos sumiklab ang mga elite ng akademya, nagtago sila. Hindi na sila muling nagpakita. At sa kabila ng paghahanap sa akademya, wala silang nakitang bakas ng tinatawag na Divine Dragon Tripod. Ngunit matatag silang naniniwala na ang Divine Dragon Tripod ay dapat na umiiral. Matapos suriin ang mga pangunahing lihim ng akademya na hindi pa nawawasak, natuklasan ng makapangyarihang mga mandirigma ng Martial World ang isang mas nakakagulat na katotohanan. Lumabas na 10 taon na ang nakalipas, ang unang layunin ng Mad Dragon sa pagtatatag ng Seven Clouds Academy ay tiyak na hanapin ang nawawalang Divine Dragon Tripod. 3 taon. Sa loob ng 3 taon, walang sino man sa Martial World ang sumuko sa paghahanap para sa Divine Dragon Tripod. Ngunit, walang kabuluhan ang lahat. Hanggang ngayong umaga, nakakuha ng intelligence ang Shadowgate na nagpapatunay na kasama pa rin sa buhay ang Mad Dragon. Muling nagulo ang Martial World.
Marami ang naniniwala na 3 taon na ang nakalipas, malamang na nakuha ng Mad Dragon ang Divine Dragon Tripod bago mawala sa martial world. At ang isang mas pasabog na balita ay nagsabi na ang Mad Dragon ay malubhang nasugatan. N0 no, Omicron. Hindi na siya katulad ng dati. Kung hindi, paano niya mapapanood ang pagbagsak ng Seven Clouds Academy ng dilat ang kanyang mga mata? Ang mismong puntong ito ang nagpatibay sa determinasyon ng mga taong iyon na pumunta sa paghahanap ng kayamanan. Ngayon, bukod sa Deep Cold, na hinawakan ng Wilson Pavilion, ang iba pang mga powerhouse ay tumuntong sa Eastern Continent. Naglalayong sakupin ang kalamangan. Si Elder Wyatt Carmichael ng Sulan Mountain ang unang dumating dito kasama ang kanyang mga tauhan. Sabik na kunin ang Divine Dragon Tripod. Baliw na dragon. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa kapahamakan sa pamamagitan ng paglalaro ng baliw at pipi. Itinuro ni Carmichael ang kanyang mga tauhan sa harapan, nasaan ang Divine Dragon Tripod. Ngunit hindi sumagot si Julius Reed. Ang kanyang isip ay ngayon ay isang gulo ng magkahiwa-hiwalay na mga pira-piraso ng alaala, na pinagsama-sama. Ang mga panandaliang sulyap ng pagiging pamilyar ay dumaan, ngunit hindi niya ito maintindihan. Seven Clouds Academy. Baka sa mukha ni Julius Reed ang matinding paghihirap. Napasandal ang buong katawan niya sa puno ng kahoy, walang tigil na bumubulong sa sarili. Guro, maaaring si Mad Dragon iyon. Nabaliw na ba talaga? Tumingin kay Wyatt Carmichael ang lalaking may malamultong mukha. Ngayon, kamukha ba siya ng Mad Dragon? Sa nakalipas na mga araw sa martial world, ang Mad Dragon ay isang alamat. Hindi matatalo sa labanan, ang bawat welga ay haantong sa mga ilog ng dugo. Pero ngayon, baliw na lang ang kabataang nauna sa kanila. Wala na tayong maraming oras, kung matuklasan tayo ng iba, ang Divine Dragon Tripod ay maaaring mahulog sa kamay ng iba. Huminga ng malalim si Wyatt Carmichael at seryosong sinabi, "Capture Mad Dragon first, search him." Oo, hinugot ng mukhang multo ang kanyang longsword mula sa kanyang baywang at mabilis itong itinulak kay Julius Reed. Gusto niyang subukan kung ang lalaking nasa harapan niya ay totoong Mad Dragon. His, ang talam ng espada, na may tunog ng hangin, ay nakatutok sa dibdib ni Julius Reed. Natigilan ang mukha ng multo, ang mga mata ay patuloy na nanonood. Masyadong nakakatakot ang mga alamat ng mga gawa ni Mad Dragon nitong mga nakaraang taon. Maging ang kanilang Sulan Mountain ay may ilang elder na pinatay ng mga kamay ng Mad Dragon. Ngayon, tunay na nakaharap sa Mad Dragon na may hawak na espada, wala siyang gaanong kumpiyansa. Ang distansya ay lumiliit, nang ang dulo ng espada ay wala pang kalahating metro ang layo mula kay Julius Reed. Ang lalaking may malagim na mukha ay natense. Parang nagyelo sa pwesto. Klang. Biglang inangat ni Julius Reed ang kanyang ulo, duguan ang kanyang mga mata. Parang leon na galit na galit. Gamit ang kanang kamay, marahas niyang inabot ang talon sa kalahati. Pagkatapos, itinulak niya ang nasirang kalahati pasulong. Thud. Nagsalubong ang mga kilay ng malagim na mukha, at tumulo ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Nanlaki ng palaki ang mata niya. Kasunod nito, nagsimulang lumaki ang kanyang mga mag-aaral. Nawala ang sigla. Bob Jones, sigaw ni Wyatt Carmichael na medyo nanginginig ang katawan. Guro, ang panganay na nakatatandang kapatid ay hindi makatiis kahit isang galaw. Ano ang dapat nating gawin? Agad namang tinakot ang iba. Nang sumama sila sa Sulan Mountain, nawala na ang Mad Dragon. Sa mga alingaw-ngaw ng nakaraan, ang mga nakababata ay kadalasang naninira. Kung ganoon siya kalakas, bakit nawasak ang Seven Clouds Academy? Pero ngayon, huwag magpanik. Bagamat medyo magulo ang puso ni Wyatt Carmichael, hindi siya naglakas loob na ipakita ito. Sa sandaling nagpakita siya ng anumang takot, ito ay katulad ng pagkagulo sa sarili. Maaaring may kasanayan si Mad Dragon, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Huminga ng malalim, hinawakan niya ang kanyang tungkod gamit ang dalawang kamay, lahat, sama-samang umatake. Whoosh! Nang matapos ang kanyang proklamasyon, inihagis ni Wyatt Carmichael ang kanyang tungkod at sinugod si Julius Reed. Sa likuran niya, sinundan siya ng isang dosenang mga disipulo, na itinaas ang kanilang mga mahabang espada at pinalibutan siya. Baliw na dragon. Bahagyang tinapik ni Julius Reed ang kanyang noo,
parang ako ang pinag-uusapan nila, di ba? Naisip niya na ang kanyang memorya ay halos ganap na naibalik, na tanging ang labanan sa manyeb na bundok ang nananatiling blanko. Gayunpaman, pagkatapos ng mga pangyayari ngayon, alam niyang marami pa siyang hindi naaalala. Ngunit sa sandaling pag-isipan niya ito, 12 tao na ang nakasuhan sa kanya. Hindi alintana kung ako ay Mad Dragon, ngayon dapat kayong lahat mamatay. Si Julius Reed ay humakbang pasulong, ang kanyang hangarin sa pagpatay ay nanginginig, kahit na, hindi ka isang banta sa akin. Paikutan. Inabot niya at kinuha ang 2 mahabang espada na tumutulak sa kanya. Sa isang marahas na pamitik pasulong. Thud. Ang mahabang espada ay tumagos sa katawan ng 2 nangungunang umatake. Pagkatapos, hinarap ni Julius Reed ang paparating na staff ni Wyatt Carmichael. Whoosh! Isang sipa ang dumapo sa staff, kaya napilitan si Wyatt Carmichael na umatras ng ilang hakbang. Matanda, ipinagyabang mo ang pagpatay sa akin. Pero, iyon lang ba ang mayroon ka? Malamig na nagsalita si Julius Reed, na nakasabit ang mga kamay sa likod. Baliw na dragon, nagpapanggap ka talaga na kabaliwan at katangahan. Isang pagkabigla ang bumalot sa puso ni Wyatt Carmichael. Nakatanggap siya ng intel mula sa Shadowgate, na nagsasabi na ang lakas ng Mad Dragon ay nakompromiso. Ngunit ang isang suntok na iyon ay nagdulot lamang ng matinding sakit sa kanyang mga organo. Hindi naman mukhang nasaktan si Mad Dragon, di ba? Hindi ako nagkukunwaring kabaliwan o katangahan, medyo hindi ko na maalala ang nakaraan, itinuro ni Julius Reed si Wyatt Carmichael, kung handa kang tulungan akong maalala, handa akong mag-iwan sa iyo ng isang kumpletong bangkay. Baliw na dragon, ang yabang mo kasing dati. Galit na umungal si Wyatt Carmichael, ngayon, kailangan kong makuha ang Divine Dragon Tripod. Nang matapos ang kanyang deklarasyon, inikat niya ang kanyang tungkod at tumalon ng mataas. Sa sandaling iyon, bumaba si Wyatt Carmichael tulad ng isang gintong arhat mula sa langit. Ang tauhan na iyon ay may mabangis na hangarin sa pagpatay. Tumalon-talon, si Julius Reed ay pumailan lang sa hangin, na ginawang palad ang kanyang kanang kamay, at nilaslas patungo sa papasok na tauhan. Basag. Ang mga tauhan ay nahati sa 2. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 838 mga nakaraang pangyayari bago pa makapag-react si Wyatt Carmichael, nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang dibdib. At pagkatapos, siya ay ipinadala sa paglipad pabalik. Bumagsak sa lupa, nagsusuka ng dugo, baliw na dragon. Ikaw, hindi ka nasaktan. Nanlaki ang mga mata ni Wyatt Carmichael na hindi makapaniwala habang nakatingin kay Julius Reed. Kailan ko sinabing nasaktan ako? Dahan daw ang naglakad si Julius Reed patungo sa kanya na may walang pakialam na ekspresyon sa mukha. Hindi, huwag mo akong patayin. Patuloy na sinipa ni Wyatt Carmichael ang kanyang mga binti, sinusubukang makatakas mula roon. Pero ang katawan niya ngayon ay parang nalaglag. Ang bawat pakikibaka upang gumapang palayo ay isang walang katapusang pagdurusa. Kung tungkol sa mga alagad na iyon, lumiko sila upang tumakbo ng mas mabilis. Sino ang mag-aalaga pa rin sa kanilang Panginoon? Whiz, whiz, whiz. Noon lang, umalangaw mula sa kakahuyan ang mga tunog ng mga nakatagong kahon ng armas. At iyong mga disipulo sa Solan Mountain, bago pa man sila makalabas ng kakahuyan. Isa-isang bumagsak sa mga pool ng dugo. Baliw na dragon. Paano ka? Matapos ang ingay ng mga nakatagong kahon ng armas, dahan-daang lumabas ang isang grupo ng Shadow Warriors na nakasuot ng itim na suit. Lahat sila ay nakasuot ng itim na kapote, itim na guwantes. Sa kanilang mga kamay, hawak nila ang iba't ibang uri ng mga nakatagong kahon ng armas. Maliwanag, sila ang pumatay sa mga lalaking iyon ng Solan Mountain ilang sandali lang ang nakalipas. Ardenbred, ikaw talaga. Pagkakita pa lang niya sa mga mukha ng mga bagong dating, hindi makapaniwala ang mga mata ni Wyatt Carmichael. Ang lalaking nangunguna sa isang itim na kapote ay walang iba kundi ang Third Master of Shadowgate, na kilala bilang lifestealing Shadow, Ardenbred. At ang balita ng pinsala ni Mad Dragon ay eksaktong ipinadala ni Ardenbred sa kanyang mga tauhan upang ipaalam sa Solan Mountain. Tama, nagulat, si Ardenbred, na may tabako sa kanyang bibig,
ay malayang naglakad hanggang sa wala pang 5 metro ang layo mula kina Julius Reed at Wyatt Carmichael, tinitigan silang mabuti. "Oh, Mad Dragon ba talaga?" Masayang sabi niya, nang ipadala ni Rufus Bay ang larawan, halos hindi ako makapaniwala. 4 na taon, buong 4 na taon. His, pagkatapos huminga ng kanyang tabako, marahang ibinugan ni Ardenbred ang usok. Sa loob ng 4 na taon, akala ng lahat ay patay ka na. Ngunit hindi ako naniniwala na ikaw, Mad Dragon, ay mamamatay. Nang marating na niya ang dulo ng kanyang pangungusap, mas lalong naging agitate ang tono ni Ardenbred, gaano ba kadominant ang Seven Clouds Academy noon. Sila ay nagkaroon ng lahat ng Martial Worlds Lords masyadong takot na iangat ang kanilang mga ulo. Enon, S. Omicron. Kung hindi ka nawala, saan nanggagaling ang mga pagkakataon ni Deep Cold? Sa kasagsagan ng katanyagan ng Seven Clouds Academy, saan man sila magpunta, ang mga lokal na Panginoon ay kailangang personal na lumabas upang salubungin sila. Kahit na ang Marshal ng Deep Cold, noon, ay kailangang yumoko at yumoko sa Academy. Ngunit kakaunti ang aktwal na nakakita ng Mad Dragon. Kung hindi nakipag-away si Deep Cold kay Julius Reed sa loob ng kalahating taon, walang kamalay-malay na ang kanyang kalaban ay dating Martial World Overlord Euro. Baliw na Dragon. At kabilang sa mga pinalad na nakita ang mukha ni Julius Reed sa mga nakaraang taon ay si Ardenbred. Sa loob ng 4 na taon, ginamit ni Ardenbred ang pag-angkin ng pagtuklas ng Mad Dragon para mag-udyok ng isang mabangis na digmaang sibil sa Martial World. Sa panahon nito, sinamantala ng Shadowgate ang pagpapalawak at naging pinakamalakas na puwersa sa California. Ang bundok ng Solon, na matatagpuan sa hilagang bahagi ng California, ay ang tanging organisasyon na makakalaban sa Shadowgate sa kapangyarihan. Ngayon, gusto ni Ardenbred na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Sa pamamagitan ng paggamit kay Julius Reed upang maalis si Wyatt Carmichael at, kapag ang parehong partido ay hamina ng laban, aanihin niya ang mga benepisyo bilang oportunista. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay, wala man lang kapangyarihan si Wyatt Carmichael na lumaban at natalo agad ng Mad Dragon. Ardenbred, nagplano ka laban sa akin. Si Wyatt Carmichael ay nakahiga sa lupa, nakatingin sa Ardenbred sa matinding paghihirap, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, "Pinatay mo ang aking mga taga Solon Mountain, hinding-hindi ito pababayaan ng Solon Mountain." Sa pag-iisip na siya ay kalkulahin laban, siya ay napuno ng panghihinayang sa loob. Nagkakamali ka. Natapakan ng itim na bota ni Ardenbred ang mga nalaglag na dahon sa Baron Grey, dahan-daang itinaas ang kanyang nakatagong kahon ng sandata. "Ang pumatay sa iyo ay hindi ang aming Shadowgate. Ito ay, Mad Dragon." Whiz! Tumunog ang hidden weapon box. Nagsimulang umagos ang dugo mula sa gitna ng noo ni Wyatt Carmichael. At nakahandusay ang buong katawan niya sa lupa, dilat ang mga mata. Hindi gumagalaw. Sige. Matapos ibagsak si Wyatt Carmichael, niyugyug ni Ardenbred ang kanyang katawan at itinapon ang tabako sa lupa. Tinapakan niya ito gamit ang kanyang paa. "Baliw na Dragon, alam kong sanay ka." Dahan-dahan niyang itinaas ang nakatagong kahon ng sandata, itinutok kay Julius Reed, "Pero ngayong araw, nakahanda na ako." Sa lalong madaling panahon ay bumagsak ang kanyang mga salita ay lumitaw ang isa pang grupo ng mga tao mula sa kakahuyan. Ang nakatagong kahon ng sandata ay nakatutok kay Julius Reed, na walang iniwang patay na anggulo. Ibigay ang Divine Dragon Tripod. Isang hakbang pasulong si Ardenbred. Nakatutok sa ulo ni Julius Reed ang madilim na bibig ng nakatagong kahon ng sandata, bibigyan kita ng kalahating minuto para mag-isip. Sa loob ng kalahating minuto, ang mga darts mula sa loob ng kahon ay tatama sa iyong kaliwang binti, kanang binti. Tapos iyong kaliwang kamay, kanang kamay. Saglit, napuno ng mga tunog ng mga nakatagong kahon ng armas ang kakahuyan. Parang, handa sa anumang sandali, magsisimula na ang oras. Tumingin si Ardenbred sa kanyang relo, "Mayroon kang 29 seconds. Pagkatapos magsalita ay sumili ang ngisi sa kanyang mga labi, "Ang bait mo. Kung hindi, mayroon akong 100 paraan para makapagsalita ka." Pagtingin sa paligid, ang kakahuyan ay napuno ng mga miyembro ng Shadowgate, lahat ay handang kumilos. "Kailangan kong itama ang isang pagkakamali mo."
Tumingin si Julius Reed sa sobrang kumpiyansa na si Arden Wade sa harap niya. Una, tatama sa ulo mo ang unang dart mula sa iyong hidden weapon box. Pangalawa, hindi ako ang may kalahating minuto para mag-isip, kundi ikaw. Baliw na dragon. Kasama pa rin ang mahirap na usapan. Pinay-hit ni Arden Wade ang kanyang leeg at mapang-asar na sinabi, bilang paggalang sa iyong nakaraang pangangibabaw, binibigyan kita ng pagkakataong ito. Kung hindi mo ito pinahahalagahan, huwag mo akong sisihin sa pagkasira ng iyong mabuting pangalan sa iyong mga huling taon. 10 segundo, mayroon ka pang 10 segundo, sabi ni Julius Reed na may mahinang ngiti, ibaba mo ang iyong mga sandata at lumuhad. Kung hindi, ano? Napangiti si Arden Wade, ano ang maaari mong gawin sa akin? Alam na alam niya ang mga kakayahan ni Mad Dragon. Ngunit ngayon, ang nakatagong kahon ng sandata ay nakatutok sa Mad Dragon. Ang mga kamay na may hawak sa nakatagong kahon ng sandata ay ang mga piling tao ng Shadow Gate, ganap na may kakayahang wakasan ang isang buhay sa isang shot. Ang ganitong line-up ay tila hindi mapigilan ng sino man sa mundo. Tapos na ang oras. Bahagyang tumawa si Julius Reed at biglang sumabog. Whoosh! Sa hangin, isang anino na lang ang natitira. Bitawan ang mga nakatagong armas. Bumilis ang tibok ng puso ni Arden Wade, at bago pa siya makapag-react, inagaw sa kanyang mga kamay ang nakatagong kahon ng sandata. Ang susunod na sandali, ang bibig ng hidden weapon box, nakatutok sa kanyang ulo. Tao ka ba o multo? Si Arden Wade ay sumigaw sa takot, hindi ka Mad Dragon. Kung tutuusin, siya ang pangatlo sa command ng Shadow Gate, ngunit hindi pa niya nakita kung paano kumilos ang kanyang kalaban. Kung ako man ay Mad Dragon ay hindi na mahalaga. Napangiti ang mga labi ni Julius Reed, salamat, sa pagtulong mo sa akin na maalala ito. Ang Divine Dragon Tripod, tila naalala niya. Ang dahilan kung bakit hindi niya ipinagpatuloy ang pagbibigay ng gamot kay Lola Zaihua ay dahil sa nawala ang Divine Dragon Tripod. Kung wala ang Divine Dragon Tripod, ang gamot na nagpapahaba ng buhay ay hindi magagawa. 10 taon na ang nakalilipas, kinuha niya ang pangalang Mad Dragon at napunta sa Martial World, itinatag ang Seven Clouds Academy. Sakit. Sakit ng ulo. Napansin ni Arden Wade ang kanyang kakaibang pag-uugali at malamig na liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata. Swish! Bago pa mahawakan ni Arden Wade ang gatilyo sa lason na itlog. Muling umalangaw-ngaw ang tunog ng hidden weapon box. Gaya nga ng sinabi ni Julius Reed. Ang unang dart ay dumaan sa ulo ni Arden Wade at tumama sa isang puno sa tabi niya. Swish! 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 Sumabog ang kakahuyan kasabay ng matinding tunog ng mga nakatagong armas na pinaputok. Itinulak ni Julius Reed ang katawan ni Arden Wade pasulong at naging anino, nawala sa kakahuyan. Nelson, nasaan ka? May itatanong ako sayo. Pagkatapos umalis sa kakahuyan, direktang tinawagan ni Julius Reed si Nelson. Dapat malaman ng dalaga ng Asher Mountain mula 10 taon na ang nakalipas. Initial Heart Hotel, ika-13 palapag. Sa loob ng may temang kwarto sa Initial Heart Hotel. Si Nelson, na nakasuot ng itim na medyas at may hawak na baso ng alak, ay dinilaan ang kanyang mga labi. Kung hindi kita makikita sa kalahating oras, babalik ako sa Asher Mountain. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 839 Cheers, babalik ka sa Asher Mountain. Magtatanong pa lang sana si Julius Reed pero ibinaba na ni Nelson ang telepono sa kabilang linya. Napaka mapagpasyahan. Hindi na siya binibigyan ng pagkakataon na magsabi ng isa pang salita. Bakit pipiliin na bumalik ngayon? Hindi mas maaga o mamaya, ngunit tiyak sa puntong ito ng oras. Bahagyang nagsalubong ang mga kilay ni Julius Reed. Naalala niya na noong unang dumating si Nelson sa Gonzales City, tila determinado siyang tumigil sa anuman upang makamit ang kanyang layunin. Tapos bigla na lang siyang bumalik. Imposible. Nang sinubukan niyang tumawag muli ay pinatay na ni Nelson ang kanyang telepono. Divine Dragon Tripod. Sinuntok ni Julius Reed ang isang puno. Ang maldito na babae, naglakas loob namang blackmail sa kanya. Maaaring naalala niya ng kaunti ang pangyayari 10 taon na ang nakalilipas, ngunit maraming alaala ang blanko pa rin. Sa pagtingin sa kasalukuyan, tanging si Nelson lamang ang makakaalam ng ilan sa katotohanan at nasa kanyang panig. Phew! Huminga ng malalim,
Pinili ni Julius Reed na kompromiso. Katotohanan. Dapat malaman niya ang totoo. N0 Noo, si Omicron. Mula sa mga salita ni na Arden Wood at Wyatt Carmichael, masasabi ni Julius Reed na nagsimula na ang kaguluhan sa martial world. Ang muling paglitaw ng Divine Dragon Tripod ay tiyak na magdulot ng alitan. At bilang taong kasangkot, hindi niya matandaan kung ano ang hitsura ng Divine Dragon Tripod. Nakakadismaya. Nang makarating siya sa kalsada, pumara ng taxi si Julius Reed at dumiretso sa Initial Heart Hotel. Hanggang doon, abala ang isip niya sa bagay na iyon. 10 taon na ang nakalipas, nawala ang Divine Dragon Tripod. Ito ay humantong sa elixir na dapat ay magpahaba ng buhay ni Lola Zaihua na hindi naihatid sa oras. Pagkatapos, naging sanhi ito ng pagkakanulo ni Lola Zaihua. At pagkatapos ay naroon ang misteryosong pagkawala ni Isabella Worm. Sakit. Pakiramdam ni Julius Reed ay sasabog na ang kanyang ulo. Makalipas ang kalahating oras, huminto ang taxi sa harap ng Initial Heart Hotel. Pero, sa ganoon kalaking hotel, tanging ilaw lang sa isang kwarto ang nakabukas. Sobrang kakaiba, walang sasakyan sa entrance ng hotel. Whoosh! Isang bugzo ng malamig na hangin ang dumaan, at naramdaman ni Julius Reed na may kakaiba. Inilabas niya ang kanyang telepono, ngunit hindi pa rin maabot si Nelson. Kung ibang tao ang nandito ngayon, siguradong iisipin ni Julius Reed na kinidnap sila. Pero si Nelson iyon, ang banal ng Asher Mountain. Marahil ay may makakahuli sa kanya, ngunit walang makapagpapasuko sa kanya. Matapos huminga ng malalim, maingat na pumasok si Julius Reed sa Initial Heart Hotel. Malamlam ang mga ilaw ng hotel. Isang clerk lang ang nasa front desk. Sir, pwede ko bang makuha ang pangalan mo? Julius Reed. Maingat na tumingin sa paligid si Julius Reed. Walang panganib. Ngunit sa time slot na ito, sa napakalawak na Initial Heart Hotel na may daan-daang kwarto, isa lang ang nakabukas ang ilaw. May hindi tama. Sumunod ka sa akin. Lumabas ang clerk, yumuko ng malalim kay Julius Reed, hinihintay ka ni Miss Nelson sa itaas. Wala bang ibang bisita sa hotel mo ngayon? Tanong ni Julius Reed. Paumanhin, hindi namin maaaring pag-usapan ang privacy ng aming mga bisita, sagot ng clerk na may isang paumanhin ng ngiti, pagkatapos ay nagmamadaling naglakad. Pagsakay sa elevator, hindi nagtagal ay nakarating sila sa ikapitong palapag. Walang ilaw sa hallway. Napakadilim noon. Hinihintay ka ni Miss Nelson sa room 707. Pagkasabi nun ay tumalikod na ang receptionist at bumalik sa elevator. Sa bakanteng pasilyo, si Julius Reed na lang ang natira. Creak. Maya-maya lang, dahan-daang bumukas ang pinto, bumungad sa akin ang pink na ilaw sa loob ng kwarto. 707. Mabilis na naglakad si Julius Reed, na kinumpirma na ang numero ng pinto ay 707 nga. Nelson, ano ang nilalaro mo? Itinulak niya ang pinto, ngunit bago niya natapos ang kanyang sasabihin, natigilan siya ng hindi makapagsalita. Sa kwarto, sa ilalim ng pink na ilaw, naka-twin ponytails ang buhok ni Nelson, nakasuot ng low-cut, itim na mini dress. Dalawang mahabang binti na nababalot ng itim na medyas ay nakatungo sa kama, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kanyang sarili, malabo. Dragon King, dumating ka na ba? Inikat ni Nelson ang baso ng alak sa kanyang kamay, mahinang nagsalita. Sorry, may gagawin pa ako. Tumalikod na si Julius Reed, aalis na sana. Doon niya narinig ang boses ni Nelson mula sa likuran niya. 3.5 taon na ang nakalipas, minsan akong nagligtas ng isang tao mula sa Seven Clouds Academy. Mga 10 taon na ang nakalipas. Ano ba talaga ang nangyari 10 taon na ang nakalipas? Tumalikod si Julius Reed, medyo naramdaman. Hindi komportable. Ang buong silid ay naliligo ng dim pink na liwanag, na nagparamdam sa kanya ng bahagyang pagkahilo. Halika, maupo ka. Tinapik ni Nelson ang kama sa tabi niya, ulong, kung hindi, maaari kang umalis. Pagkasabi nun, dahan-dahan niyang idiniin ang mapupulang labi sa gilid ng wine glass, nag-iwan ng malabong lipstick mark. Si Nelson ay maliit na, ngunit ngayon ay nakasuot ng itim na medyas at kambal na nakapusod, kasama ang isang mababang cut na mini dress. Ang kanyang maalinsangan na figure ay halatang halata. At sa nagpapahiwatig na kulay ng ambient light. Tinatakot mo ba ako?
Huminga ng malalim si Julius Reed, nakatayo sa pintuan na nag-aalangan. Hindi. Bahagyang bumaba si Nelson mula sa kama at tumayo sa tabi ng bintana. Kung gusto mong pumunta, pagkatapos ay pumunta ka. Kung gusto mong manatili, manatili ka. Noon akong walang choice. Huminga ng malalim si Julius Reed, ibinulsa ang kanyang mga kamay, ngayon, parang wala na rin akong choice. Kung aalis siya, siguradong walang sasabihin sa kanya si Nelson. Upang manatili, naisip ni Julius Reed na hindi ito magiging problema. Not to mention his strong willpower, if Nelson has any appropriate thoughts, tatalikod na lang siya at aalis. Sa ngayon, kung gusto niyang umalis, hindi siya kayang pigilan ni Nelson. Magsalita ka. Whoosh! Isinara ni Julius Reed ang pinto at nilapitan si Nelson. Isipin mo itong isang pabor na utang ko sa iyo, ngunit huwag mong subukan ang aking mga limitasyon. Sigurado ka. Lumingon si Nelson. Ang kanyang mga mata ay nananaginip habang iginuhit niya ang isang puso sa dibdib ni Julius. Sa mundong ito, sino ang mapipilit ang Dragon King na gawin ang isang bagay na hindi niya kinagigiliwan? Buti naman alam mo. Napaatras si Julius Reed, pinagmamasdan siya, ano nga ba ang nangyari 10 taon na ang nakararaan? Huwag magmadali. Umupo si Nelson sa gilid ng kama, kumuha ng isang baso ng alak, uminom ka. Magsasalita ka ba o hindi? Nanliit ang mga mata ni Julius Reed, isang surge of killing intent na lumalabas sa kanyang katawan. Talagang nangingibabaw ka, Dragon King, sabi ni Nelson na may bahid ng hinaing, ito ang unang pagkakataong ako, si Nelson, ay humingi ng tulong sa isang tao, ngunit napakatigas mo pa rin. Kung may hindi nakakaalam, iisipin nila na ako ang may kailangan. Kalimutan ang tungkol sa inumin. Medyo na-suffocate si Julius Reed sa madilim na silid na ito. Naglakad siya papunta sa bintana, gustong buksan iyon. Malamig. Dahan-daang ipinatong ni Nelson ang kanyang mga kamay sa kanyang mga balikat, pinipiga ng kanyang dibdib ang isang kurba. Nag-aalala ang makapangyarihang Dragon King na baka lason kita. Bahagyang tumawa siya, ang mataas at makapangyarihang soberano ay walang iba kundi isang duwag. Iinom ako. Kinuha ni Julius Reed ang baso ng alak, ngunit linawin natin, pagkatapos kong uminom, hindi ka na maaaring gumamit ng anumang mga dahilan upang mag-prevaricate. Siya ay immune sa lahat ng lason. Ang pagkakaroon ng buhay para sa 10,000 taon, ang kanyang katawan ay nakabuo ng kaligtasan sa lahat ng mga lason sa mundo. Kung hindi, sa Medicine King Valley, hindi siya magmemeryende ng mga lason na parang wala lang. How dare I? Itinaas ni Nelson ang kanyang baso, ikanawit ito laban kay Julius Reed, para ipagdiwang ako. Ano? Tumaas ang isang kilay ni Julius Reed, nagtatanong. Wala yon. Umangat ang sulok ng bibig ni Nelson sa isang arco. Cheers! Cheers! Klang! Nagdikit ang mga baso ng alak. Parehong uminom sa isang lagok. Ngayon, sabihin mo sa akin. Inilapag ni Julius Reed ang baso sa windowsill. Medyo mapait ang alak, pero wala siyang pakialam. Sa ngayon, ang kanyang isip ay puno ng mga bagay mula 10 taon na ang nakalipas. 10 taon na ang nakalilipas, ang kilalang soberano ng 10,000 Mountain Alliance ay nagpatibay ng alias na Mad Dragon, at pumunta sa Martial World upang magtatag ng Seven Clouds Academy. Habang nagsasalita, dahan-daang inalis ni Nelson ang mga strap ng kanyang itim na miniskirt. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 840 Scumbag, pag-usapan natin ito, ikaw. Bakit mo hinuhubad yang damit mo? Magkadikit ang kilay ni Julius Reed, I warn you. Mainit. Isang mahinang bulalas ni Nelson. Sige na. Dinampot ni Julius Reed ang tuwalya sa mesa at tinakpan ang kanyang mga mata, na pagkasundoan namin na pagkatapos uminom ng alak, hindi mo na ako magugulo. Paano nagagawa ng hamak na babaeng ito? Sumando si Nelson sa kama, let's talk business. Sige, gumalaw ang lalamunan ni Julius Reed, medyo uminit ang pakiramdam. Nauuhaw. Tumataas ang rate ng puso. May hindi tama. Ang Divine Dragon Tripod, sa katunayan, ay nawala na 13 taon na ang nakararaan. Bahagyang nagsalita si Nelson, at ang responsable sa pag-iingat sa Divine Dragon Tripod ay ang iyong personal na lingkod, si Isabella Worm. WHO. Naten si Julius Reed sa isang iglap. Mainit si Isabella.
Binibigkas ni Nelson ang bawat salita, pero sa apat na maid, ang paborito mo ay si Isabella Worm. Pagkatapos ng insidente, hindi pinarusahan si Isabella Worm, na nagdulot ng kawalang kasiyahan sa tatlo pa. Wala akong matandaan na alinman dito. Sa kanyang mga alaala, sa apat na personal na tagapaglingkod, talagang pinaburan niya si Isabella Worm ng eksklusibo. Iyon ay dahil naiintindihan siya ni Isabella Worm. Minsan, nang hindi man lang siya nagsasalita, nahuhulaan na ni Isabella Worm ang gusto niyang gawin. Dragon King, hanggang saan ka nawalan ng memorya? Bumaba si Nelson mula sa kama at umupo sa tabi ni Julius Reed, dahan-dahang huminga ng mainit na hangin, sa kabutihang palad, naaalala mo pa rin ako. Medyo mainit, huminga ng malalim si Julius Reed, pawis na pawis ang mga palad. Maagang tagsibol, N-on-G, S-Omicron. Ang temperatura ng hotel ay medyo kaaya-aya. Pero kakaiba, pabilis ng pabilis ang tibok ng puso niya. Huwag mong ipaalam sa iba ang tungkol sa amnesia ko. Ibinulong ni Julius Reed ang kanyang mga tagubilin. Nagtiwala siya kay Nelson, ngunit hindi sa iba. Ang orihinal na layunin ng pagtatatag ng Seven Clouds Academy ay may kasamang dalawang bagay, bulong ni Nelson sa tainga ni Julius Reed. Ang una ay ang paghahanap para sa Divine Dragon Tripod. At ang pangalawa, gumagalaw ang lalamunan ni Julius Reed, tinanong niya, may tubig ba? Nauuhaw. Nag-iinit ang buong pakiramdam. Karera ng puso. Oo, sandali lang. Tumawa si Nelson, nagsalin ng isang basong tubig, at iniabot ito kay Julius Reed. Gulp. Kinuha naman ito ni Julius Reed at uminom ng mabigat nang hindi nagdalawang isip. Nakakapanibago. Pero bakit? Medyo kakaiba ang lasa ng tubig, di ba? Tungkol sa pangalawang bagay, ituloy mo. Inilagay niya ang tasa sa tabi niya at nagtanong. Ang pangalawang bagay, hindi ko malinaw. Sumando si Nelson kay Julius Reed, bahagyang gumagalaw ang kanyang mga kamay, noon ang lahat ng mga bagay na ito ay sinabi ng aking amo. Ngunit ayon sa hula ng lahat, tila may kinalaman ito sa paghahanap ng isang tao. Hinahanap kung kanino. Huminga siya ng malalim, pakiramdam niya ay hindi na siya mapakali. Maging ang kanyang paghinga ay naging napakabilis. Hindi ako sigurado, kahit na ang mga tao ng iyong Seven Clouds Academy ay hindi alam, sabi ni Nelson, idiniin ang kanyang katawan, ang Seven Clouds Academy ay kinuha ang responsibilidad para sa paghahanap para sa Divine Dragon Tripod, habang ikaw ay personal na naghahanap ng isang tao. Aalis na ako. Pakiramdam ni Julius Reed ay nanigas ang buong katawan niya. Hindi ka pwedeng umalis. His. Iginuhit ni Nelson ang longsword. Papatayin mo ba ako? Sinubukan ni Julius Reed na mag-focus, ngunit ang kanyang katawan ay nasusunog. Magulo ang ulo niya. Itago mo. Mahinang wika ni Nelson. Kung gayon makikita mo kung kaya mo akong panatilihin. Pinunit ni Julius Reed ang tuwalya, ngunit agad na namula ang kanyang mukha. Hindi mo ako kayang itago. Matapos ipikit ang kanyang mga mata, naramdaman ni Julius Reed ang kanyang isip sa lubos na kaguluhan sa unang pagkakataon. I bet hindi ka makakaalis dito. Humalaklak si Nelson, gumawa ka, Dragon King. Nabuko na ang buong hotel. Ngayon, walang ibang tao dito kundi ikaw at ako. Matalino na puka na. Julius Reed na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, talagang lumabas ka, hindi ba? Mayaman ang Asher Mountain. Humalaklak si Nelson, pero ipinapayo ko sa iyo na huwag kang kumilos. Kapag nagawa mo na, ang gamot ay maaaring mas mabilis na magkabisa. Pinagdroga mo ako. Naduraj ang puso ni Julius Reed nang sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit nag-iinit ang kanyang katawan. Ngunit ako ay immune sa lahat ng lason. Hindi niya maintindihan kung paano posibleng makaapekto sa kanya ang isang gamot mula sa Asher Mountain. Depende yan sa uri ng gamot. Inihagis ni Nelson ang Tennyson 1, paano kung ito ay isang tiyak, na kapagpapasiglang uri ng droga. Ikaw. Huminga ng malalim si Julius Reed. Binitawan niya ang kanyang bantay. Papatayin kita. Malamig niyang sabi. Sa estado mo ngayon, hindi mo ako mapapatay. Tumayo si Nelson nang walang takot. Whoosh! Naghagis ng suntok si Julius Reed. Tumalon. Napaatras si Nelson, pagkatapos ay inilunsad sa ere. Lumabo ang kanyang mga binti. Bang! Bang!
Dalawang impakto ang narinig habang si Julius Reed ay nakasandal sa bintana, basang-basa sa pawis. Nilalaban pa rin. Nang makita siyang nasa ganoong kalagayan, dahan-daang lumapit si Nelson at marahang idiniin ang katawan ni Julius Reed. Ikaw ang unang taong nakita ko na may ganoong kalakas na kalooban. Ang mga ordinaryong tao ay mawawalan ng malay sa loob ng 1 minuto pagkatapos uminom ng red wine na iyon. Hinalikan niya ang baba ni Julius Reed. Ang tubig na ininom mo, kahit isang master na umiinom nito ay sasabog at mamamatay agad. Pero sa tingin ko, hindi ka na makakapigil pa. Huminga ng malalim si Julius Reed, nakaramdam ng matinding init sa buong katawan. Sa loob, parang may mabangis na hayop na gustong sumabog. Pinigilan niya ito, ngunit ang puwersa ay lumalakas. Dragon King, masasabi mo bang kahanga-hanga ako? Niyakap siya ni Nelson. I swear, pagsisisihan ko ang mga ginawa mo ngayon. Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Julius Reed at binuhat si Nelson, inihagis sa kama. Pagkatapos hinawi niya ang tuwalya na nakatikip sa kanyang mga mata. Haha, si Nelson ay nagpakawala ng isang tumatawa, ngunit ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kaligayahan. Sumiklab ang bukang liwayway. Dragon King, gusto talaga kitang hawakan ng ganito magpakailanman. Pagsikat ng araw, niyakap ni Nelson si Julius Reed. Ang mukha ni Julius Reed ay isang tapis-area ng masalimuot na emosyon. Talagang walang puso, si Nelson ay gumuhit. Mula ngayon, ako ang iyong babae, aminin mo man o hindi, tama. Ikaw, nag-init ang mukha ni Julius Reed sa sakit. Hehe, maya-maya, biglang nagpakawala ng mahinang tawa si Julius Reed. Eto na. Naglabas siya ng $300 mula sa kanyang bulsa at marahang inilagay ito sa kama. I'm very satisfied, this is what you deserve. Pagkatapos niyang magsalita ay mabilis siyang umalis. Scumbag, hintayin mo ako. Sa kanyang likuran, umalangaw-ngaw ang dadendong ni Nelson. Nang makarating si Julius Reed sa pintuan ng Initial Heart Hotel, ngumisi siya, ang kamay ay nasa bewang. Sakit. P.S. Sinusulat ko ang huling kabanata ng bawat araw hanggang 2:00 o 3:00 ng umaga. Kung magsulat pa ako, kanina pa, ayoko nang magpuyat. Kita mo, kahit na ang mga update sa katapusan ng linggo ay pareho. Pagkatapos gumugol ng 1 linggo sa trabaho, pinahahalagahan ko ang katapusan ng linggo upang mamili at kumain. Lumipas ang kalahating araw, at nakatulog na ako. Gayunpaman, kailangan kong magpuyat hanggang 2:00 ng umaga. Pagkatapos ng trabaho araw-araw, nagtatype lang ako, halos walang personal na buhay. Hindi ko kayang magka-girlfriend. Magandang umaga po. Maghapon akong mananatili sa bahay bukas, hindi ko maipapangako. Pero, susubukan kong magsulat pa. Salamat sa mga laging sumusuporta sa akin, salamat sa mga mahal kong readers. Ang iyong suporta ang nagpapanatili sa akin. Sa iyong kumpanya, sa palagay ko ay hindi ko na kailangan ng kasintahan kung tutuusin.